Iniibig mo ang kapatid mo? Sigaw ni Doña Teresa habang binubura sa mga mata mga luha. Sa mundong ang tanging kasalanan ay magmahal, nagtagpong muli sina Julia at Marco. Magkapatid sa apelyido, ngunit magkaibang dugot, pusong iisa ang tibok. Sa pagitan ng bawal na pag-ibig, galit ng pamilya, at karamdaman na unti-unting pumapatay, tanging ulan at dagat lang ang saksi sa pangako. Kahit sa kabilang buhay, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Ngunit sa halik na iyon, may kamatayan na bang nakaabang? Sa bayan ng San Bartolome, sumasalubong ang araw sa dalampasigang kulay ginto. Sa tapat ng Ibanez Resort, maririnig ang halakhaka ng isang dalagitang nagtatatakbo sa buhanginan, habang hinahabol naman ng alon ang kanyang mga yapak. "Julia, huwag kang lalayo!" sigaw ni Marco, ang kanyang kuya, habang bitbit ang tuwalya. Nilingon siya ng dalaga at ngumiti. "Kuya naman, hanggang tuhod lang naman yung tubig, oh." Napailing na lang si Marco pero hindi maikakaila ang ngiti sa labi. 16 na si Julia. Masigla, palakaibigan at parang sinag ng araw sa bawat umaga ng pamilya Ibanez. Anak siya ni na Don Emilio, isang respetadong negosyante, at ni Doña Teresa, isang kilalang philanthropist sa bayan. Tuwing linggo ay sabay-sabay silang kumakain sa hardin ng resort. May mga bulaklak na bougainvillea, may mga alon na tanaw mula sa mesa, at ang mga halakhaka ni Julia ang pinakamasarap na pakinggan. "Papa, tignan niyo po itong design ko para sa bagong kubo sa tabi ng beach," masiglang sabi ni Julia habang ipinapakita ang sketch sa notebook niya. Lumapit naman si Don Emilio, tinititigan ang drawing at ngumiti. "Mukhang may future architect pala tayo dito, ha? Pero mas maganda kung may space para sa mga bisita, hindi lang para sa selfie mo." Tawanan ng buong pamilya. Tahimik lamang si Marco sa gilid, pinagmamasan ng kapatid. Bata pa lamang siya na ang tagapagtanggol ni Julia. Nung minsang tinukso ito sa eskwelahan, halos makipagsuntukan siya, kaya't sa pamilya, siya ang tinatawag na knight in shining armor ni Julia. "Kuya, kapag nagka-boyfriend ako, dapat mas okay siya sa'yo, ah?" Biro pa ni Julia na minsan habang naglalakad sila sa tabing dagat. "Wala namang lalaki na okay para sa'yo," sagot ni Marco sabay tawa. "Ako lang ang papayagan kong magpahinga sa tabi ko habang buhay." "Ew, kuya, ang corny mo." Pero sa totoo lang, sanay si Julia sa ganoong asaran. Mahal na mahal niya ang kanyang pamilya, lalo na si Marco, na parang best friend at bodyguard sa iisang tao. Sa kabilang panig naman ng bayan, sa makitid na kalsadang maalikabok, nakatira si Andrea Ramirez. Kasama ang ina niyang si Aling Rosa. Sa tapat ng maliit nilang bahay, may karinderyang nagbebenta ng pansit, lumpia at kape. Habang nagbubuhos ang sabaw si Andrea, nakatingin siya sa isang lumang magazine na may larawan ni Julia. Si Julia Ibanez, anak ng may-ari ng resort. Bulong niya. "Magandang buhay, magandang mukha. Ako, laging amoy mantika." Narinig siya ng ina. "Anak, huwag kang maingkit. Hindi lahat ng mayaman ay masaya. Ang importante, marangal ang trabaho natin. Marangal tayo." Ngunit tahimik lamang si Andrea. Hindi niya maiwasang mangarap. Paano kaya kung siya si Julia? May sariling kwarto, may bagong sapatos, at magulang na hindi nag-aaway tungkol sa utang. Kinabukasan, balik sa eskwelahan si Julia. Private school sa isang bayan. At halos lahat ng estudyante kilala siya bilang anak ng resort owners. Ngunit hindi ito ay pinagmamalaki. Mabait siya sa lahat, at kahit sa mga service crew o janitor ng paaralan. "Good morning, Mang Turo," sabi niya sa janitor habang pumapasok sa gate. Ngumiti naman ang matanda. "Good morning din, Ma'am Julia. Ang bait mo talaga. Hindi ka katulad ng iba dyan." Sa loob ng classroom, nakaupo si Julia sa tabi ng bintana. Mahilig siyang tumingin sa dagat
Mula roon, parang tanaw niya pa rin ang bahay nila. Dumating ang kaibigan niyang si Mia sabay bulong. Uy, si Andrea daw lilipat dito galing public school. Sabi ng teacher, full scholarship daw. Talaga? Buti naman. Nakangiti si Julia. Sana maging friends kami. At doon na nga pumasok si Andrea. Maayos ang uniforme pero halatang kinakabahan. Naglakad siya sa gitna ng classroom. Dala ang lumang bag. Class, ito si Andrea Ramirez, bagong estudyante natin. Sabi ng guro. Ngumiti naman si Julia at kumaway. Hi Andrea, pwede ka sa tabi ko. Nagulat naman si Andrea, pero umupo pa rin sa tabi ni Julia. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may mayamang tao na hindi siya tinitingnan ng mababa. Ang ganda naman ng notebook mo, sabi pa ni Julia. Eto ba? Luma na to pero okay pa naman, sagot ni Andrea na medyo nahihiya. Gusto mo palitan ko? Ang dami kong extra. Naku, wag na. Baka isipin mo naman ginagamit kita. Ngumiti si Julia. Naku, hindi Walang ganun sa akin. Kaibigan na kita. Nang gabing iyon, habang naglalakad pa uwi si Andrea, bitbit niya ang notebook na ibinigay ni Julia. Hindi niya alam kung bakit may kakaibang kurot sa dibdib. Parang gusto niyang maging katulad ng dalagang iyon. Maganda, mabait, at minamahal ng lahat. Sa bahay ng Ibanez, habang naghahapunan, napansin ni Doña Teresa ang kakaibang ngiti ni Julia. Aba, parang may kinikilig dito may bagong kaklase ba? Tanong ng ina. Meron po si Andrea, mabait po siya, pero medyo tahimik. Maganda ba? Singit ni Marco sabay kindat. Kuya, hindi lahat ng babae type mo, no? Tawa ni Julia. Ngunit sa isip ni Marco, iniisip niya kung bakit kakaibang pangalan na Andrea. Parang may pamilyar na tunog, bagaman hindi pa niya nakikita. Sa hapag, masaya pa rin ang tawanan. Si Don Emilio ay nagkukwento tungkol sa plano nilang palawakin pa ang resort. At si Doña Teresa naman ay nagbabalak magpa-scholar ng mga batang mahirap sa bayan. Kung sino man ang deserving, siya ang bibigyan natin ng pagkakataon. Sabi ni Doña Teresa. Ang hindi nila alam, ang pangalan na iyon, Andrea Ramirez, ay magiging dahilan ng pagbagsak ng masayang mundong matagal na nilang binuo. Ngayon wala pa silang ideya. Masaya pa ang lahat. Tahimik pa ang gabi. At sa labas, sa ilalim ng buwan, may dalawang batang babae na magkaibang mundo, sina Julia at Andrea na hindi alam, iisa pa lang kwento nilang itinadhana ng kapalaran. At sa bayang iyon ng San Bartolome, sa gitna ng karangyaan at kahirapan, magsisimula ang istoryang babago sa buhay nilang lahat. Maliwalas ang umagang iyon sa San Bartolome. Puno ng tawanan ng loob ng paaralan habang nagkakantahan ng mga estudyante sa school quadrangle. Si Julia laging may dalang ngiti, abala sa paghanda ng decorations para sa Foundation Day. Julia, baka mahulog ka dyan! Sigaw ni Mia habang pinagmamasan si Julia na nakatayo sa silya. Iniaabot ang kortinang may mga lobo at banderitas. Konti na lang, promise, last na to. Tawa pa ni Julia, abala pa rin sa pag-aayos. Ngunit sa isang iglap, nadala siya sa sahig na may tulo ng tubig. Wala pa nakasalo. At bago pa siya tuluyang makasigaw, isang malakas na thud ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Julia! Nataranta mga kaklase niya. Agad siyang nilapitan ni Mia. Nanginginig sa takot. Duguan ang gilid ng ulo ni Julia at pilit niyang iminumulat ang mga mata. Jules, huwag kang matulog. Tulungan niyo ako. Sigaw ni Mia habang tinatawag ang guro. Makalipas ang ilang minuto, dinala si Julia sa pinakamalapit na ospital. Habang umaandar ang sasakyan ng eskwelahan, mahigpit ang kapit ng dalagita sa kamay ng kaibigan. Mia, huwag kang iiyak. Okay lang ako. Mahina niyang sabi bago siya tuluyang nawalan ng malay. Pagdating sa ospital, agad na tinawagan ng pamilya Ibanez. Pagkarinig pa ng malita, halos mabitawan ni Doña Teresa ang hawak niyang tasa ng kape. Ano nangyari sa anak ko? Halos pasigaw niyang tanong. Naaksidente raw po sa eskwelahan, ma'am. Nasa St. Benedict Hospital po siya ngayon.
Hindi na nag-aksaya ng oras si Don Emilio at Doña Teresa. Mabilis silang tumakbo palabas ng bahay. Sinundan naman ni Marco na agad din nagmaneho ng kotse. Tahimik lang siya habang nagmamaneho, pero nanginginig ang kanyang mga kamay sa manibela. Pagdating sa ospital, sinalubong sila ng nurse. "Ma'am, stable naman na po si Miss Julia, pero kailangan po namin mag-transfuse ng dugo." "Sige, kuhanan niyo ako ng dugo, kahit gaano pang karami," agad na sabi ni Doña Teresa. Ngunit maya-maya, bumalik ang nurse, halatang naguguluhan. "Ma'am, pasensya na po pero hindi po tugma ang blood type ninyo sa pasyente." Nagkatinginan silang lahat. "Ano? Imposible yan. Ako ang ina ni Julia." Lumapit ang doktor. "Ma'am, kung maaari ay subukan po namin ang dugo ni Don Emilio para makasiguro." Sumunod sila. Ngunit nang lumabas ang resulta, lalong tumindi ang kabog sa dibdib ng mag-asawa. Ni isa sa kanila, hindi tugma kay Julia. Tahimik ang buong silid. Tanging tektak ng wall clock ang maririnig. Doc, baka nagkamali lang kayo ng sample?" Tanong ni Don Emilio. Pilit ang katahimikan sa boses. Umiling ang doktor. "Paulit-ulit na po namin tineste. Pareho pa rin pong lumalabas, sir." Naiyak na si Doña Teresa. Hinawakan ng kamay ng asawa. "Emilio, ibig sabihin?" "Hindi. Imposible. Anak natin si Julia. Ako mismo nakakita sa kanya nung ipinanganak ko siya." Ngunit sa likod ng salamin, pinagmasdan nila si Julia. Nakaratay sa kama, payapang natutulog, tila walang kamalay-malay sa bigat ng misteryo, unti-unting nabubuksan. Ilang araw ang lumipas, pinilit ni Doña Teresa na harapin ang katotohanan. Pinatawag niya ang ospital kung saan siya nanganak 16 na taon na ang nakakaraan, sa San Bartolome General Hospital. "Gusto ko makita ang record ng mga sanggol na ipinanganak noong araw na yon," mariin niyang sabi sa administrator. Habang binubuklat ng staff ang lumang logbook, tila bumagal ang oras. May pangalan ng mga ina, oras ng panganganak at blood type ng bawat bata. Hanggang sa mapansin ni Doña Teresa ang isang kakaibang detalye. Dito, parehong oras halos ipinanganak. Teresa Ibanez at Rosa Ramirez, magkatabing kama. Napatingin ang administrator. "Ma'am, oo nga po no. Parehong babaeng pinanganak nila. Halos sabay." Natahimik si Doña Teresa. Ang pangalan ni Rosa Ramirez ay hindi na bago sa kanya. Madalas itong marinig sa mga tauhan sa resort. Isang babaeng nagbebenta ng pansit sa bayan. "Pwede ko ba makita ang blood type ng anak ni Rosa Ramirez?" Tanong ni Teresa. Nanginginig ang tinig. "Oo, positive po ma'am. Katulad po ninyo." Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang dugong wala kay Julia, nasa ibang bata. Pag-uwi nila sa mansyon, hindi naman mapakali si Doña Teresa. Paulit-ulit niyang binubuklat ang mga lumang larawan ni Julia. Mula baby hanggang dalagita. "Paano kung hindi talaga siya natin?" Bulong niya sa asawa. Umiling si Don Emilio. "Hindi ko papayagan. Anak natin si Julia, Teresa. Wala nang iba." "Pero paano si Andrea? Paano kung siya ang tunay?" Tahimik, tanging langit-ngit ng kwarto ang saksi sa mga luhang pumapatak mula sa mata ng isang inang litong-lito sa pagitan ng dugo at pagmamahal. Pumasok si Marco, halatang galing sa ospital. "Ma, tulog pa rin si Julia. Pero sabi ng mga doktor, makakauwi na siya bukas." Ngumiti naman si Teresa, pero may lungkot pa rin sa likod ng ngiti. "Salamat anak ha. Mabuti na lang." Niyakap siya ni Marco. Parang may takot na baka mawala rin ito. Kinabukasan, nakaupo si Julia sa hardin ng ospital. Nakasuot ng simpleng white dress. Mahina pa ang ulo niya. Pero bumabalik na ang kulay sa mukha. "Kuya, ang weirdo no? Ang daming dugo ko raw na hindi tugma sa inyo. Baka alien ako?" Biro niya sabay tawa habang pinapahid ang buhok. Tumawa naman si Marco pero may halong kaba.
Ang mahalaga, okay ka na. Huwag mo nang isipin yan. Ngunit sa loob ng ospital, sa kabilang kwarto, dumating si Doña Teresa para sa huling hakbang ng pag-iimbestiga. Dinala niya ang paboritong laruan ni Julia noon. Isang maliit na pulang teddy bear na may pangalan sa tagiliran. Baby number 12, Ibanez. Ngunit nang ilabas ng nurse ang lumang archive ng ospital, may isa pang bear na katulad nito. Baby number 13, Ramirez. Magkatulad. Parehong araw, parehong oras, parehong tatak ng kumot. At doon na bumigay si Doña Teresa. Napaupo siya. Hawak ang dalawang laruan habang pumatak ang mga luhang matagal niyang tinigilan. Paano kung hindi ko pala siya anak? Pero siya pa rin ang minahal kong parang sarili kong anak. Sa labas ng ospital, lumalabo ang langit. Nagsisimula ng umulan. At sa unang patak ng ulan, nagsimula na rin ang unos sa pabago sa buhay ng dalawang pamilya. Ang Ibanez at ang Ramirez. Hindi alam ni Julia, ang simpleng pagkadalas niya ay magiging dahilan ng isang katotohanang hindi kayang burahin kahit pa ng panahon. At sa likod ng mga ulap, tila may umiiyak na tadhana. Dahil ang dalawang batang ipinanganak sa iisang araw, ngayon ay magpapalit na ng buong mundo. Tahimik ang loob ng sala ng pamilya Ibanez nang dumating si Aling Rosa at ang anak niyang si Andrea. Sa pagitan nila ay parang huminto ang oras. Ang mayamang marmol na sahig at ang simpleng tsinelas ni Andrea ay tila nagbabanggaan ng dalawang magkaibang mundo. Si Doña Teresa nakaupo sa sofa, hindi siya makatingin ng diretso sa mag-ina. Sa tabi niya naman si Don Emilio, seryoso ang mukha, at sa may gilid ng pinto, nakatayo si Marco, baka sa mga mata ang kaba at kalituhan. Salamat po sa pagpunta. Mahinahong sabi ni Don Emilio, pinipigilan ng emosyon. Ngunit hindi na namin kayang itago ang katotohanan. Tahimik si Aling Rosa, pero bakas ang bigat sa dibdib. Sir, Ma'am, ni sa panaginip, hindi ko inakalang may ganitong nangyayari. Pero kung ano man ang totoo, tatanggapin ko. Sa tabi niya ay tahimik si Andrea, nakatungo at pinaglalaruan ng laylayan ng damit. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o maiiyak dahil sa harap niya, ang pamilya ng babaeng kinainggitan niya noon ay siya palang tunay na pamilya. Lumapit si Doña Teresa, nanginginig ang kamay. Andrea, akong tunay mong ina. Para siyang nabingi sa narinig. Hindi naman agad kumilos si Andrea. Para bang nakita niya ang mga luwang pumapatak sa pisngi ni Teresa. Dahan-dahan siyang lumapit. Niyakap siya ng ginang, mahigpit, puno ng pangungulila. Anak, 16 na taon na. Kahit ako hindi ko alam na nawawala ka. Habang yakap ni Doña Teresa ang anak na noon lang niya tunay na nakilala, si Julia naman ay tahimik lang sa gilid. Pinagmamasdan sa lang dalawa. May ngiti sa labi, pero may pighati sa puso. Ibig sabihin, hindi ko po talaga kayo, Mama. Mahinang tanong ni Julia, halos pabulong. Lumapit si Don Emilio, hinawakan ang balikat niya. Julia, hindi mo kailangang maging anak sa dugo para maging anak namin. Sa puso namin, ikaw pa rin yun. Pero kailangan nating harapin ang totoo. Tumulo ang luha ni Julia. Naiintindihan ko po, Papa. Pero pwede bang kahit minsan, tawagin ko pa rin kayo Mama at Papa? Niyakap siya ni Doña Teresa. Anak, kahit anong mangyari, may lugar ka dito. Hindi mabubura yung 16 na taon na kasama ka namin. Ngunit kahit anong yakap, hindi maitatago ang katotohanang kailangan na nilang magpalitan ng buhay. Kinabukasan, umaga ng pamamaalam, dumating si Aling Rosa sa kayang lumang tricycle, habang si Marco naman ay nakatayo sa tapat ng gate, bitbit ang maleta ni Julia. Anak, handa ka na ba? Tanong ni Doña Teresa, pilit na pinipigilan ng luha. Ngumiti naman si Julia, kahit nanginginig ang labi. Opo, Ma. Hindi ko po alam kung paano ako magsisimula pero kakayanin ko.
Lumapit si Marco. Seryoso ang mukha. Julia, kung ayaw mo, pwede ka naman magstay pa rin dito. Hindi kita papabayaan. Umilay si Julia. Kuya, tama na. Hindi natin pwedeng labanan yung katotohanan. Pero salamat, kasi lagi kang nandyan. Niyakap siya ni Marco ng mahigpit. Parang ayaw niyang bitiwan. Kapatid man o hindi, para sa akin, ikaw pa rin ang kapatid ko. Doon na bumigay si Julia. Niyakap din niya si Marco. Umiiyak. Kuya, pangako mo. Babalikan mo ako kapag bumalik ka na galing sa Maynila, ha? Pangako. Sa gilid ni Andrea ay nakatayo lang. Nakasuot ng bago at mamahaling damit na binili ni Doña Teresa. Halatang hindi pa siya sanay. Nag-aalangan sa mga kilos, sa bigat ng sapatos, sa dami ng mata na nakatingin sa kanya. Andre, anak, sumakay ka na. Ihahatid ka namin sa school para makilala ka ng lahat. Sabi ni Doña Teresa, iniaabot ang kamay. Tumingin si Andrea kay Julia. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Salamat siguro. Ngumiti naman si Julia at pilit na kalmado. Alagaan mo sila, ha? Mabait sila, pero medyo OA si mama minsan. Yung Kuya Marco? Tanong ni Andrea na bahagyang nakangiti. Siya? Ingatan mo rin yon. Madali lang yun mainis pero mabait yon. Nagkasalubong ang kanilang tingin. Dalawang babaeng magkaiba ang pinagmulan. Ngunit ngayon ay pinagdudugtong ng tadhana sa pinakamasakit na paraan. Pagdating ni Julia sa maliit na bahay, ni Aling Rosa, ramdam niya agad ang init ng hangin at amoy ng mantika sa kusina. Ang sahig ay gawa sa semento at ang kisame naman ay may mga butas. Pasensya na anak, hindi ito kasing ganda ng dati mong bahay. Pero ito na yung tahanan mo sa ngayon. Sabi ni Aling Rosa habang inilalapag ang isang plastic na upuan. Ngumiti naman si Julia kahit halatang nangingilid ang luha. Maayos na po ito, Nay. Masarap nga pong amoy parang pansit canton. Ha, marunong ka palang magbiro. Sige, bukas sa bukas tuturuan kitang mag-isa. Dito tayo-tayo lang. Kinagabihan habang nakahiga si Julia sa lumang kama, pinagmamasdan niya ang mga dingding na gawa sa plywood. Malayo sa dating silid na may chandelier at aircon. Pero may kakaibang tahimik sa paligid. Parang tinatanggap siya ng bagong mundo. Hawak niya ang isang lumang larawan. Sila ni Marco noong bata pa. Pareho silang may buhangin sa mukha. Nagtatawanan sa tabing dagat. Dahan-dahan niyang hinaplos iyon bago pumikit. Kuya, sana totoo pa rin yung pangako mo. Samantala, sa mansyon ng Ibanez, habang nag-aalmusal, pinagmamasan ni Marco si Andrea na nakaupo sa dating pwesto ni Julia. Tahimik ito at hindi kumikibo. Anak, gusto mo ba ng hot chocolate? Tanong ni Doña Teresa. Opo, Mama. Napangiti naman si Teresa nang marinig ang tawag. Mama, iyan lang. Pero parang nabunutan siya ng tinik. Ngunit sa likod ng ngiti, si Marco naman ay hindi mapakali. Parang may mali. Hindi dahil kay Andrea, kundi dahil sa biglang pagkawala ni Julia sa bahay. Lumapit siya sa ina. Ma, kailan po natin pupuntahan si Julia? Kapag nakapag-adjust na siya, hayaan mo muna siya anak. Tumango naman si Marco, pero sa isip niya, alam niyang hindi siya mapapalagay hanggat hindi niya nasisigurong maayos si Julia. Sa unang linggo ng pagbabago, parehong mundo ay nagkakapa sa dilim. Si Andrea nahihirapang mag-adjust sa buhay mayaman, sa mga etiketa, sa paraan ng pagsasalita at mga taong tila binabantayan ang bawat kilos niya. Si Julia naman natutong maglaba, magluto at tumulong sa karinderya. Hindi madali, pero natutunan niyang ngumiti sa bawat pawis at pagod. Tuwing hapon sa gilid ng dagat kung saan madalas siyang tumambay dati, nakaupo pa rin siya. Pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Ang ganda, no? Parang dati lang, kuya. Bulong niya, habang dinadala ng hangin ang mga alon sa kanyang mga paa. At sa kabilang dulo naman ng dagat, sa terrace ng mansyon, si Marco ay nakatingin din sa parehong tanawin. Parehong araw,
parehong langit. Hindi nila alam, iyon na ang simula ng paglalakbay ng dalawang kaluluwang magkahalo sa tadhana. Isa na mapagkumbaba at isa na unti-unting magbabago. Mabigat ang hangin sa umagang iyon sa San Bartolome. Tahimik ang buong baryo. Pero sa loob ng bahay ni na Aling Rosa ay may mabigat na lungkot na hindi maipaliwanag. Si Julia nakaupo lamang sa harap ng lumang mesa. Tahimik lamang na nakatingin sa tasa ng kape na halos hindi niya ginagalaw. Sa labas ng bintana maririnig ang pag-andar ng mga sasakyan. Ang pamilya Ibanez ay paalis na papuntang Maynila at mula roon lilipad na sila patungong Amerika. Anak, baka gusto mong magpaalam sa kanila. Huling araw na nila rito. Mahinahong sabi ni Aling Rosa habang pinupunasan ang mga kamay sa apron. Hindi agad sumagot si Julia, pero nang tumulo ang unang luha, alam niyang kailangan niyang harapin ito. Opo, Nay. Sa tapat ng mansyon ng mga Ibanez, puno ng mga tao. Mga tauhan, kaibigan, at ilang kapitbahay na gustong magpaalam. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, si Julia lang ang tila nakatigil sa oras. Hawak niya ang maliit na papel na binalot sa panyo. Sulat na hindi niya alam kung ibibigay pa ba niya. Habang papalapit siya sa gate, nakita niya si Marco. Nakatayo sa gilid ng kotse, hawak ang bag at halatang pilit na pinipigilan ang sarili. Julia! Tawag niya agad na makita ito. Napatakbo naman si Julia at bago pa man siya makapagsalita, niyakap na siya ni Marco ng mahigpit. Iyong yakap na parang gustong huminto ang mundo. Kuya, aalis na talaga kayo? Garal-gal na tanong ni Julia na halos hindi makatingin. Oo, si Papa ang may gustong lumayo muna. Sabi niya baka daw doon mas madali kami makalimot. Pero, paano ako lilimot kung nandito ka? Tinuro ang puso niya. Tumulo ang luha ni Marco. Hinaplos niya ang buhok ni Julia. Tulad ng dati noong mga bata pa sila. Huwag mong kalimutan lahat ng tinuro ko, ha? At huwag kang magpakasakit ng ulo. Kuya, pwede bang sumama ako? Napakagat-labi naman si Marco. Kung ako lang sana masusunod, oo. Pero hindi pwede. Hindi ko kayang labanan si Papa. Kuya, babalik ka, diba? Pangako mo yun? Tumango si Marco. Pilit na nakangiti kahit namumugto ang mga mata. Pangako, Julia. Kahit anong mangyari. Babalikan kita. Babalik ako. Doon na bumigay ang dalaga. Niyakap niya ng mas mahigpit si Marco. Halos ayaw nang bumitaw. Si Doña Teresa ay nakatingin sa kanila mula sa loob ng kotse. Pinupunasan ng luha. Alam niyang masakit. Para kay Marco ang iwan si Julia. Pero kailangan nilang umalis. Marco, anak, kailangan na natin. Boses iyon ni Don Emilio. Malamig, ngunit puno rin ng bigat. Dahan-dahan ang kumala si Marco, pero bago sumakay, hinawakan niya ang kamay ni Julia. Alagaan mo si Nanay Rosa, ha? Huwag ka masyadong magtatrabaho. Kapag may problema ka, isulat mo lang sa akin, kahit hindi ko agad masagot. Kuya, ingat kayo. Ngumiti siya, kahit basang-basa na ang luha ang mga pisngi. Nang magsara ang pinto ng kotse, parang tuluyan ng gumuho ang munto ni Julia. Habang umaandar ang sasakyan, tumakbo siya kasabay nito. Hawak ang panyo na may sulat sa loob. Kuya Marco, huwag mong kalimutan ang pangako mo. Sigaw niya habang unti-unting lumalayo ang kotse. Si Marco naman sa loob nakadungaw sa bintana. Pinipigilan ang sarili. Bago sila tuluyang mawala sa kanto, ibinaba niya ang ulo at isinara ang mata. Alam niyang iyon ang huling beses na makikita niya si Julia. Sa mahabang panahon. Lumipas ang mga buwan at tila unti-unti nawala ang mansyon sa tanawin ng San Bartolome. Ang mga tao nakalimot, pero si Julia hindi kailanman. Araw-araw tumutulong siya kay Aling Rosa sa karinderya. Natuto siyang magluto ng pansit, maghatid ng mga orders sa eskwelahan at tumawa kahit pagod. Ngunit tuwing hapon, pagkatapos ng trabaho, palagi siyang pumupunta sa tabing dagat. Doon siya nakaupo sa paborito niyang bato.
Pinagmamasa ng alon at ang paglubog ng araw. Sa bawat dampe ng hangin, naririnig niya ang tinig ni Marco. Pangako, babalik ako. Kuya, sana totoo yun. Bulong niya sa hangin, sabay tulo ng luha. 10 taon ang lumipas, ang San Bartolome ay tila nagbago. May mga bago ng tindahan, bagong resort at mas marami ng turista. Pero sa kanto ng lumang karinderya, nandoon pa rin si Julia. Ngayon ay 26 na taong gulang na. Maganda siya, payak pero marikit. Mahinhin ang kilos at bawat ngiti niya ay may halong kalungkutan. Sa mga mata niya may lalim na iniwan ang nakaraan. Julia, may order sa kabilang resort. Sigaw ni Aling Rosa mula sa loob ng karinderya. Opo, Nay, susunod na po ako. Sagot niya habang inaayos ang buhok. Habang naglalakad papunta sa dalampasigan, nakatingin siya sa malayo. Ang alon, ang araw, at ang langit, iyon pa rin. Pero sa puso niya may puwang na hindi pa rin napupuno. May mga lalaking dumaan, mga turista na pumupuri sa kanya. Ngunit walang makapantay sa ngiti ni Marco na matagal niya nang hindi nakikita. Pagdating sa resort, isang batang babae nag-abot ng tip sa kanya. Ate, ang ganda mo. Para kang artista. Napangiti naman si Julia. Salamat, maganda ka rin. Pero pag uwi niya sa bahay, sa mesa pa rin niya nakalagay ang lumang panyo. Iyong binigay ni Marco noon. Nasa loob pa rin ang sulat. Babalik ako, Julia. Hindi ko hahayaang mawala ka sa akin. Hawak niya iyon. Pinikit ang mga mata at marahang umiti. Kuya Marco, kung nasan ka man ngayon, sana masaya ka. Pero sana maalala mo pa rin ako. Lumabas siya ng bahay. Naglakad papunta sa dagat. Sa gilid may mga bata na naglalaro. Nagtatawanan. Habang ang hangin ay malamig at mabango. Umupo siya sa parehong bato kung saan siya dati naghihintay. Habang papalubog ang araw, inangat niya ang mukha. Pinagmasdan ng kalangitan na unti-unting nagiging kulay kahel. 10 taon, kuya, at andito pa rin ako. Isang hangin ang dumampi sa kanyang pisngi. At sa di kalayuan, tila may dumating na sasakyan. May dayuhang plaka. Ngunit hindi niya iyon pinansin. Hindi pa niya alam, iyon na palang simula ng pagbabalik ng pangakong akala niya ay nalimot na. Mainit at maaliwalas ang umaga sa San Bartolome. Banayad ang hangin na galing sa dagat. Humahaplos sa mga dahon ng niyog at nagdadala ng amoy alat na nakasanayan na ni Julia Ibanez o Julia Ramirez, ayon sa apelido ng pamilyang kinagisnan niya. Sa edad na 26 nakatapos na siya ng kursong Tourism Management at ngayon nagtatrabaho na bilang receptionist sa isang seaside hotel na bagong bukas sa bayan. Hindi man marangya, maayos at payapa ang buhay niya. Nakangiti siya sa bawat guest. Marunong magtimpe kahit mga demanding na turista. Julia, may paparating na VIP guest. Ang pangalan niya, Franco de la Vega. Sabi ng manager. Tawag ng office mate niyang si Mika habang abala sa pag-aayos ng front desk. Magpa-reserve daw ng presidential suite, importante raw tong tao. Napakunot ang noon ni Julia. Franco de la Vega? Parang pamilyar yung apelido. Baka narinig mo sa balita, mayaman yun. May-ari sila ng resort sa Cebu at Palawan. Swerte din daw na dito siya magsistay ng ilang linggo. Habang inaayos si Julia ang reservation form, hindi niya naman maiwasang kabahan. Hindi siya sanay na humarap sa mga kilalang personalidad. Isa lang naman siyang simpleng empleyado. Pero professional siya, kaya pinilit niyang maging kalmado. Bandang hapon, dumating ang itim na SUV. Lumabas ang isang lalaking matangkad, moreno, nakapolo ng linen at may aurang sanay sa respeto ng mga tao. May dala siyang shades at confidence sa ngiti. Siya, si Franco de la Vega. Good afternoon, sir. Bati ni Julia ng mahinahon pero may ngiti. Welcome to Sun Haven Resort. May reservation po kayo sa amin under your name? Yes.
Sagot ng lalaki habang inaabot ang cellphone. Franco de la Vega, I think my assistant booked the presidential suite. Sinuri naman ni Julia ang system, tsaka tumango. Yes sir, confirmed po for 3 nights, extendable upon request. Ngumiti naman si Franco. May halong tuwa sa profesionalismo ng dalaga. You're very efficient, miss. Julia po, sagot niya. Julia Ramirez. Julia, ulit ni Franco, parang tinitikman ang pangalan. Nice name. Bagay sa'yo. Medyo napahiya si Julia pero tinago sa ngiti. Thank you, sir. Sir, I'll have our staff assist you to your room. Habang umaalis si Franco, napansin ni Mika ang namumulang pisngi ng kaibigan. Uy, Julia, kinilig ka ata. Uy, hindi oh. Depensa ni Julia pero nakangiti. Ganun lang talaga siya siguro makitungo sa tao. Pagkalipas ang ilang araw, naging paboritong lugar na ni Franco ang resort lobby. Particular na ang front desk kung saan lagi naka-duty si Julia. Good morning, Miss Julia. Bati niya isang umaga na may dalang kape. Hindi ka pa rin ba nagsasawa sa trabaho? Sanay na po ako, sir. Sagot ni Julia na abala sa computer. Minsan lang napapagod, lalo na kapag sunod-sunod ang mga guests. Di ba dapat binibigyan ka ng day off? Sabi ni Franco na nangangiti. O kaya, dinner with your boss. Napatingin si Julia. Nakatawa pero halatang nahihiya. Sir, baka mapagalitan ako kapag nakita kami ng manager. Wala ka namang ginagawang masama. Promise, professional dinner lang. At ganun nga nagsimula ang madalas sa pangungulit ni Franco. Tuwing may bakanting oras, dadalhan niya si Julia ng kape, pastry o bulaklak. Lagi may dahilan para dumaan sa front desk. Lagi may thank you kahit wala namang dapat pasalamatan. Isang hapon habang nag-aasikaso si Julia ng booking sa phone, narinig niyang tumawa si Franco sa di kalayuan. Habang kausap ang mga staff, malakas, nakakahawa at parang puno ng sigla. Hindi niya alam kung bakit, pero biglang gumaan ang loob niya. Kinagabihan, naglalakad siya sa tabing dagat matapos ang shift. Dala-dala niya ang tsinelas at pinapakiramdaman ang malamig na tubig sa mga paa. Malayo, may lalaki nakatayo sa batuhan. Nakatingin din sa dagat. Hindi niya makita ng malinaw, pero parang pamilyar ang tindig. Pagkurap niya, tumalikod ito, sakay ng sasakyan at umalis. Bumalik siya sa resort, iniisip kung sino kaya ang lalaki yon. Siguro isa sa mga guests, bulong niya sa sarili. Kinabukasan, dumating ulit si Franco. Mukhang pagod pero masigla pa rin. Julia, may favor sana ako. Pwede mo ba akong tulungan maghanap ng event coordinator dito? Plano ko sana magpa-small gathering next week. Sure, sir. Sagot niya. I'll check with our local partners po. Salamat. At saka, sandali siyang tumigil. Huwag mo na akong tawagin, sir. Franco na lang. Nakakailang eh. Parang ang tanda ko na. Napatawa naman si Julia. Kasi boss ko kita. Boss sa papeles lang. Pero dito, bumiti siya. Kaibigan mo ako. At mula noon, naging madalas na pang kanilang kwentuhan. Minsan tungkol sa buhay, minsan naman tungkol sa dagat. Minsan, simpleng kamustahan lang. Ngunit sa bawat ngiting binibigay ni Julia, may bahagyang lungkot sa likod ng mga mata niya. Tuwing tinitingnan niya ang dagat sa labas ng resort, may hinahanap pa rin siya. Isang alaala ng nakaraan na hindi niya maipaliwanag. Sa kabilang banda, hindi niya alam na ang dagat na iyon ay muling magiging saksi sa pagbabalik ng isang taong minsan na nagpaikot ng mundo niya. Ngunit hindi pa ngayon. Sa ngayon, si Franco pa lang. Ang tadhana, marunong maghintay. Maaliwalas ang umaga sa resort. Nakatitig si Julia sa dagat habang inaayos ang mga papeles sa front desk. Hangin mula sa dalampasigan, halong alat at lamig ng umaga ang nagbibigay sa kanya na ginawa tuwing pagod sa trabaho. Kakatapos lang ng isang corporate event at habang ang iba ay nagkakape pa, siya naman ay abala na ulit sa susunod na booking. Miss Julia,
Sigaw ng isa sa mga staff. Andiyan na po si Sir Franco. Agad naman siya napalingon. Papalapit si Franco de la Vega. Naka-white linen polo, sunglasses, at may ngiti na parang laging handang manligaw. Anak mayaman, may-ari ng ilang branch ng resort chain na iyon. Pero sa tuwing lumalapit kay Julia, tila nagiging ordinaryong lalaki lang. Good morning, Julia. Bati niya sabay ngiti. Ang sipag ba talaga? Hindi mo malang ako binibigyan ng chance na ihatid ka pa uwi. Napairap si Julia at bahagyang ngumiti. Sir, trabaho po ito. Hindi naman po kailangan ng hatid. Hindi kailangan, oo. Pero gusto ko. Sagot ni Franco, sabay abot ng kape. Iced latte, 2 pumps caramel. Favorite mo, diba? Nagulat siya. Paano niyo po nalaman yan? May mga mata ako dito. Natatawang sagot pa ni Franco. At baka naman, pwede mo akong gantihan. Dinner? Sir, baka mapagalitan po ako ng manager. Pabirong sagot ni Julia, pero halata nagpipigil ng ngiti. Ngunit hindi siya tinigilan ni Franco. Araw-araw may dala siyang bulaklak. Minsan keychain, minsan simpleng kape. Lahat ng staff sa resort ay aliw sa kakulitan ng binata. Grabe ka, Julia, sabi ng kaibigan niya si Mika habang nag-aayos sila ng mga towel sa lounge area. Kung ako ikaw, matagal ko na sinagot yan si Sir Franco. Gwapo na, mayaman pa, gentleman pa. Kasi naman, sagot ni Julia. Hindi ako bagay sa kanya, alam mo yun? Parang magkaibang mundo namin. Siya, puro board meeting. Ako, taga-book lang naman ng kwarto. Pero, pareho kayong tao. Nakangiting sagot naman ni Mika. At halata naman na gusto ka niya. Sa kabilang banda, si Franco naman ay madalas na magkwento sa kaibigan niyang si Marco Ibanez na ngayon ay bumabalik-balik sa resort dahil sa bagong architectural project. Habang nagkakape sila sa veranda ng opisina, masigla ang tono ni Franco. Bro, may nakilala akong babae rito. Grabe, the most amazing woman ever. Simple lang pero iba talaga siya. Napataas naman ang kilay ni Marco. Talaga? Sino yan? Si Julia. Isa siya sa receptionist dito. Sobrang bait. Napaka down to earth. At may mga mata na parang dagat. Kalma, pero malalim. Natawa si Marco. Aba, mukhang tinamaan ka talaga, Franco. Nako, kung makikilala mo lang siya, sagot ni Franco. Malamang magugustuhan mo rin. Napatingin si Marco sa pangalan na binanggit. Julia. Parang may kumerot sa dibdib niya. Matagal nang hindi niya naririnig ang pangalang iyon. Mula pa noong umalis sila papuntang Amerika. Ngunit hindi niya na binanggit ang iniisip. Siguro nga. Maikli niyang sagot. Sabay inom ng kape para itago ang kaba sa dibdib. Ilang beses pa silang muntik magkita ni Julia. Isang gabi, may biglang bagyong dumating at kailangan ng staff na mag-double shift. Tumulong si Julia sa lobby habang si Marco naman ay nasa conference room. Nagkasalubong sana sila pero tinawag siya ni Franco bago pa sila magtama ng tingin. Parang tadhana mismo ang naglalaro. Lumipas ang ilang buwan, patuloy pa rin ang panliligaw ni Franco. Tuwing tanghali, dumarating ito na may dalang pagkain. Tuwing gabi naman, magte-text ng simpleng, ingat ka pa uwi. At tuwing umaga, lagi siyang unang bumabati. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na nakaiwas si Julia. Isang umaga, umuulan. Nakaupo siya sa harap ng staff quarters. Nakasilong sa bubungan. Biglang dumating si Franco. Basang-basa sa ulan. May hawak na bouquet ng white roses. Julia, sabi niya habang tumatawa. Baka sakaling maawa ka sa basang-basa mong boss. Pahintulutan mo naman akong ligawan ko. Nang formal. Napailing si Julia pero hindi mapigilang matawa. Sir Franco, seryoso ba kayo? Kung hindi ako seryoso, hindi ako magmumukhang basang sisiw sa ulan, diba? Tahimik siya sandali. Ramdamang malamig na simoy ng hangin. Tinitigan siya ni Julia, tsaka marahang umiti. Okay sir, pero walang titigil sa panliligaw kapag nakaproblema, ha? Hindi ako titigil, kahit kailan. Sagot ni Franco,
sabay ngiti na parang batang nakatanggap ng regalo. At doon nagsimula ang kanilang opisyal na relasyon. Naging masaya si Julia, ngunit sa bawat pagiti niya, may bahagyang kirot sa dibdib. Hindi niya alam kung bakit, pero sa tuwing nakakarinig siya ng pangalang Marco Ibanez, tila may alon ng alaala na gustong bumalik. Hindi niya alam na ang lalaki madalas ikwento ni Franco, ang matalik nitong kaibigan, ay ang Kuya Marco na matagal niya nang inaantay sa dalampasigan ng San Bartolome. Mainit at tahimik ang tanghali sa Sun Haven Resort. Nasa lobby si Julia, nakasmile sa bawat dumarating na guest kahit medyo pagod na. May paparating daw na grupo para sa business meeting, mga bigating investors mula sa Maynila. Abala siya sa pag-aasikaso ng papeles. Hindi alam na sa oras na yon, babalik na ang isang bahagi ng kaniyang nakaraan. Julia, ready na ba yung conference room? Tanong ng manager. Yes po, Sir Leo. May drinks na rin at nakaset ng projector. Sagot niya habang inaayos ang nameplates. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang pinto ng lobby. Isang grupo ng kalalakihan ang pumasok. Pawang naka-formal at halatang sanay sa corporate world. Nanguna sa kanila si Franco de la Vega, nakangiting lumapit sa front desk. Good afternoon, babe. Bati ni Franco, nakangiti habang nagtanggal ng shades. We'll be using the function hall for a quick meeting. May kasama akong architect and consultant from Manila. Napangiti naman si Julia. Sure po, sir. Hindi pa man natatapos si Julia ay napatingin siya sa lalaking pumasok sa likod ni Franco. Matangkad, maamo ang muka, pero may lalim sa mga mata. Parang pamilyar. Nagtagpo ang kanilang mga paningin. Ilang segundo lang pero tila humaba ang oras. Julia? Mahina pero puno ng gulat at tanong ni Marco Ibanez. Napatigil siya. Biglang nalamig ang mga kamay niya. Parang tumigil ang tibok ng puso. Kuya, Marco? Halos pabulong niyang sagot. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Pareho silang natigilan. Parang bumalik sa nakaraan. Sa mga alaalang pilit nilang nilimot. Ang batang babaeng mahilig sa dagat at ang binatang palaging nagpoprotekta sa kanya. Ngunit bago pa man may masabi si Marco, sumingit na si Franco. Masigla at walang kamalay-malay sa tensyon ng dalawa. Bro! Sigaw niya, sabay tapik sa balikat ni Marco. Siya nga pala si Julia, yung sinasabi kong amazing woman. My girlfriend. At doon ay tuluyang nag-iba ang hangin sa paligid. Napangiti si Julia at pilit na magalang. Good afternoon po, sir. Ngumiti rin sa Marco, pero may bahagyang pangungulila sa likod ng mga mata. Nice to meet you. Mahina ang sagot niya. Kahit ang totoo, hindi niya alam kung matutuwa ba siya o masasaktan. Habang naglalakad sila papunta sa conference room, ramdam ni Marco ang bigat sa dibdib. Parang nilalaro siya ng tadhana. Sa loob niya, si Julia pala. Siya palang babae ni Franco. Habang nagbi-meeting, nakatutok si Marco sa presentation pero lutang ang isip. Tuwing naririnig niya ang tawa ni Julia sa lobby, parang bumabalik ang lahat ng alaala. Ang gabing umiiyak ito noong maghiwalay ang kanilang pamilya. Ang yakap bago siya umalis papuntang Amerika. Sa kabilang banda, si Julia naman ay pilit pinipigilan ng emosyon. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Masaya siya na muling nakita ang kuya na dati niyang pinagkakatiwalaan. Pero masakit dahil ibang mundo na ang ginagalawan nila ngayon. Pagkatapos ng meeting, nagpaalam si Franco saglit. Julia, wait for me sa lobby ha. I'll just drop by the manager's office. Habang umaalis si Franco, naiwan sa hallway sina Marco at Julia. Tahimik, parang walang gustong maunang magsalita. Ang tagal na, sabi ni Marco na sa wakas, halos pabulong. Tumango lamang si Julia. Oo, 10 taon. Hindi ako makapaniwala. Ikaw pala yung Julia na sinasabi ni Franco? Napayuho siya. Pilit nilalaro ang singsing sa daliri. Ako rin. Hindi ko inakalang kaibigan mo pala siya. Sandaling katahimikan. Parehong gusto magsalita. Pero pareho ring natatakot. Hanggang sa ngumiti si Marco, pilit na tinatago ang bigat.
Maganda ka pa rin. Mas saging. Ikaw. Napatingin si Julia at bahagyang nagulat sa tono nito. Salamat. Ngumiti rin siya, pero halatang nanginginig ang labi. Nang bumalik si Franco, agad niyang niyakap si Julia mula sa likod. Masaya at walang kamalay-malay. Babe, ready ka na? Let's have lunch with the team. Ngumiti si Julia ng pilit. Sige. Habang tinitingnan ni Marco ang eksenang yon, tila may kumurot sa puso niya. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero parang muling nabuhay ang damdaming matagal niya nang inilibing. May fiancé siya, si Yvette, ang babaeng matagal niya nang kasintahan sa Amerika. Pero sa sandaling iyon, nang makita niyang masaya si Julia sa piling ng iba, doon niya lang napagtanto kung gaano niya itong na-miss. Sa hapag ng restaurant, puno ng tawanan ng grupo. Si Franco, abala sa mga kwento ng business. Si Julia naman, tahimik lang. Paminsan-minsan ngumingiti. Si Marco ay tahimik lang din. Pero ang mga mata niya, hindi makaiwas sa dalaga. Pagkatapos ng lunch, naglakad si Marco palabas ng resort. Sa bawat hakbang, narinig pa rin niya ang boses ni Julia. Malambing, kalmado at puno ng alaala. Hindi ko dapat nararamdaman to. Bulong niya sa sarili. May fiancé na ako. At siya, girlfriend na ng kaibigan ko. Ngunit kahit ilang beses niyang piliting itangge, alam niyang hindi na maibabalik sa dati ang puso niyang muling nagising. Sa kabilang dulo naman ng resort, nakatingin din si Julia sa dagat. Pareho nilang alam kung ano ang laban na sisimulan ng tadhana. Magdadalawang buwan na mula nang muling nagkita sina Julia at Marco. At simula noon, tila araw-araw ay laban para sa puso ni Julia. Si Franco, ang lalaking halos sambahin siya, ay naging sobrang maalaga. Hatid sundo sa trabaho, laging may pasalubong at halos ipagsigawan sa lahat kung gaano niyang kamahal si Julia. Pero sa likod ng mga ngiti niya, may tahimik na kalituhan na unti-unting kumakain sa kanya. Madalas siyang mapaisip habang tinitingnan ng dagat sa harap ng resort. Mahal ko ba talaga si Franco? O thankful lang ako sa kanya? At sa bawat tanong na iyon, isang pangalan lang paulit-ulit na pumapasok sa isip niya. Si Marco. Julia, are you okay? Tanong ni Franco isang gabi habang nagdi-dinner sila sa restaurant ng resort. Napabalik siya sa realidad. Ha? Oo naman. Medyo pagod lang sa trabaho. Ngumiti naman si Franco. Inilapag ang kutsara at tinignan siya sa mata. Alam mo, kahit napagod ka, ikaw pa rin ang pinakagusto kong tanawin araw-araw. Ngumiti naman siya, pilit, pero hindi maikukuble ang lungkot sa mga mata. Mahal kita, Julia. At kahit ano pang mangyari, ikaw lang ang pipiliin ko. Salamat, Franco. Iyon lang na isagot niya. Habang magkasama sila, nasa kabilang mesa naman si Marco. Tahimik na umiinom ng kape kasama ang ilang staff ng project team. Hindi niya sinasadya pero mula roon, tanaw niya ang mesa ni na Julia. Ramdam niyang masaya si Franco. Pero sa bawat tawa ni Julia, nakikita niya ang ngiting hindi umaabot sa mata. Pagkatapos ng gabi, pauwi na si Julia nang magkasalubong sila ni Marco sa hallway. Julia, tawag nito na mahinahon. Marco, sagot naman niya. Halatang nagulat pero hindi umaatras. Can we talk? Saglit lang. Tahimik lang siyang tumango. Lumakad sila sa may veranda ng hotel. Tanaw ang dagat na pinapailawan ng buwan. Masaya ka ba? Tanong ni Marco ng derechahan. Ha? Kay Franco. Natuwa siya ng bahagya. Pilit. Oo naman. Mabait naman siya. Mahal niya ako. Lahat ng babae, gugustuhin siya. Pero agad din siya napayuko. Minsan hindi ko lang alam kung bakit para bang may kulang. Tumingin si Marco sa kanya. May halong sakit at pag-aalala. Hindi mo kailangan pilitin maging masaya, Julia. Ngumiti siya, pero may luha sa gilid ng mga mata. Minsan kasi, Marco, mas madaling magmahal ng taong
sigurado sa'yo. Kesa sa taong alam mong hindi mo dapat mahalin. Tahimik silang pareho. Tanging hampas lang ng alon ang naririnig. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpaalam si Julia at naglakad palayo. Pero alam nilang pareho, may apoy na muling nagising. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Yoli Reyes from Naples, Italy, Ruby Mentoyo, Damasco, at Rochelle Casas from Bukidnon. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Makalipas ang ilang araw, ginanap ang anniversary event ng Sun Haven Resort. Puno ng mga bisita, businessman at ilang mga kilalang personalidad. Isa na roon, si Andrea Ibanez, ang babaeng minsan na ipinagpalit sa kanya sa mundo. Pagpasok ni Andrea, agad siyang napansin ng lahat. Elegante ito nakaputi, nakataas ang baba, at parang siya ang may-ari ng lugar. Wow! The famous Ibanez princess. Bulong ng isang staff. At nang makita niya si Julia, agad siyang umisi. Oh, look who's here. The ever-loyal receptionist. Ngumiti naman si Julia na magalang. Hi, Andrea. It's been a while. Yeah, you look simple as ever. Sabi ni Andrea na may halong pang-aasar. Habang nagaganap ang program, lumapit ulit si Andrea kay Julia. At this time, sa harap ng maraming tao. So, ikaw pala yung girlfriend ni Franco. Hindi ko akalain na mahilig pala siya sa mga ordinary. Tahimik si Julia, piniling ngumiti at huwag patulan. Ayaw mo talagang sumuko sa spotlight, ano? Adi ka pa rin sa atensyon. Palaging gusto mong bida. Dagdag pa ni Andrea, sabay tawa. Nag-ikot ang mga bisita, nagbulungan. Pero si Julia, kalmado lang. Hindi ko naman kailangang maging bida, Andrea. Mahinahon niyang sagot. Masaya ako kung saan ako. Lalong naggityat si Andrea. Wow, ang bait mo talaga. Pero wag ka magpakasanta. Lahat ng yan, peke lang. Bago pa lumala, biglang lumapit si Marco. Malamig ang tingin kay Andrea. That's enough. Madiin niyang sabi. Nagulat naman si Andrea. Kuya Marco, you're defending her now? Yes. Sagot naman ni Marco ng diretsahan. Dahil kahit kailan, mas totoo si Julia kaysa sa kahit anong maskara mo. Tahimik ang paligid. Si Julia hindi alam kung matutuwa pa ba o mahihiya. Naglakad siya palayo. Ayaw niya mag-iskandalo. Pero bago pa siya lumayo, tinapik ni Marco ang braso niya. Hey, mahinang sabi nito. Don't let her words bother you. Ngumiti si Julia at bahagyang tumango. Hindi ko na kailangang patunayan pa kahit kanino, Marco. At habang pinagmamasa ni Marco ang paglalakad niya palayo, napangiti siya ng malungkot. Ang babae noon na mahina at laging umaasa, ngayon ay matatag na at marunong nang tumindig. At sa bawat hakbang ni Julia, lalong lumalalim ang paghanga niya. Isang damdaming pinipilit niyang itago, pero bawat araw, lalong lumalakas. Makalipas lang ilang buwan, bumalik muli sa Pilipinas si Andrea Ibanez, dalang dahilan na kailangan niyang asikasuhin ang ilang negosyo ng pamilya. Pero sa likod niyon, isa lang talaga ang gusto niya, ang makita si Franco de la Vega.
Simula ng huling event sa Haven Resort, hindi na siya matahimik. Hindi niya matatanggap na ang lalaking gusto niya noon pa man ay kasintahan na ngayon ng babaeng pinakaayaw niya, si Julia Ramirez. Pagdating ni Andrea sa resort, agad siyang sinalubong ng mga staff. "Good afternoon, Miss Ibanez. Welcome back." Ngumiti siya na matamis, pero sa likod ng ngiti ay may halong yabang at panlilin lang. "Nasaan si Mr. De La Vega?" Nasa site po ng bagong wing na hotel, miss." "Perfect," sabi niya sabay lakad na parang siya may-ari ng lugar. Pagdating niya sa lobby, nakita niya agad si Julian abala naman sa front desk, naka-uniform. Simpleng ayos pero kapansin-pansin ang natural na ganda. Ngumisi si Andrea, nilapitan ito. "Well, look who's here. Miss Amazing Woman. Still smiling, huh?" Ngumiti naman si Julia, kalmado. "Hello po, Miss Andrea. Welcome back po." Professional pa rin. Pero alam mo, curious ako. Yumuko siya ng kaunti, halos pawalong. "How does it feel na pinili ka ni Franco? Nakakatawa lang, diba? Dati utility ka lang dito. Ngayon, girlfriend ka na ng may-ari." Napatingin sa kanya si Julia, pero hindi na nagsalita. "Ay, sorry ha. I don't mean to be rude." Sabay tawa ni Andrea na halatang may pang-aasar. "You just upgraded so fast. That's it." Kinagabihan nag-dinner ang grupo ni na Franco, Marco at ilang investors sa restaurant ng resort. Dumating din si Andrea. Suot ang mamahaling red dress at agad na umupo sa tabi ni Franco. "Franco, I missed you. Hindi mo malang ako binisita sa Singapore," sabi niya habang nakangiti. Busy lang talaga ako, Andrea." Sagot naman ni Franco, halatang nag-aalangan. "Busy? O may ibang pinagkakaabalahan?" Sabay tingin kay Julia, natahimik lamang sa kabilang dulo ng mesa. Napansin ni Marco ang tensyon at nagsalita. "Andrea, let's just enjoy the dinner. This isn't the place." "Relax, Marco." Sad naman ni Andrea. May ngisi. "I'm just teasing, you know?" Pero habang tumatagal ang gabi, lalong tumitindi ang pang-aasar ni Andrea kay Julia. Mga parinig, mga sarcastic na biro, at mga tinging puno ng pangmamaliit. "Julia, honey," sabi ni Andrea sabay lagay ng kamay sa balikat ni Franco. "How do you keep a man like Franco? I mean, let's be honest, you're not exactly in his league." Tahimik ang paligid. Halatang nagulat ang lahat. Bago pa makasagot si Julia ay nagsalita na si Marco. Malamig ang boses. "Enough, Andrea." Tumingin si Andrea sa kanya. May bahid ng inis. "Why are you always defending her, Kuya Marco? What's so special about her?" Tumingin si Marco kay Julia. Saglit lang, pero puno ng emosyon. "She's kind. Something you should try sometime." Tumahimik ang mesa. Halos mapahiya si Andrea. "Wow," sabi niya, napilit ng ngiti. "So, you're both on her side now?" Tumayo si Julia. Ayaw nang makigulo. Excuse me, I'll just go check the front desk." Pero bago pa siya tuluyang makalayo, hinabol pa siya ni Andrea ng salitang matatalim. "Run away, Julia? That's what you do best." Kinabukasan, sinadya ni Andrea si Julia sa work. Habang wala si Franco at Marco, lumapit siya sa front desk. May dalang kape at ngiti na halatang peke. "Good morning. Coffee?" Nagulat naman si Julia. Thank you, Miss Andrea." Pero bago niya matanggap, bigla itong tinapon ni Andrea sa mesa. Natapon sa mga papeles si Julia. "Oh no, I'm so clumsy." Sabay tawa. "You should clean that up." Napatigil ang ibang staff, pero walang nagsalita. Tahimik lamang si Julia. Kinuha ang tissue at sinimulang linisin ang kalat. Habang pinupunasan niya ang mesa, biglang may bumagsak na boses mula sa likod. "Andrea." Lumingon silang lahat. Si Marco nakatayo sa pintuan. Seryoso ang mukha.
What the hell are you doing? Marco, it's not what it looks like. Don't lie to me. Lumapit si Marco, tinignan ng kalat. Tapos si Julia. Julia, are you okay? Opo sir, okay lang ako. Sagot niya na mahina pero kalmado. Tumingin ulit si Marco kay Andrea. You've gone too far. Excuse me? Sabi ni Andrea, nakataas ang kilay. I was just... Don't you dare treat her like that ever again. Madiin niyang sabi. Hindi lahat ng tao kailangang tapakan mo para maramdaman mong mataas ka. Hindi na nakapagsalita si Andrea. Una sa lahat, ngayon lang siya pinagsabihan ni Marco sa harap ng iba. At dahil pa kay Julia. Habang umaalis si Marco kasama si Julia, nananatili nakatayo si Andrea. Nanginginig sa galit. Fine. Bulong niya sa sarili. Kung gusto mo ng gera, Julia, ibibigay ko. Sa labas ng hotel, huminto si Marco at tumingin kay Julia. Pasensya ka na. Hindi ko na kayang panoorin kang inaapi. Ngumiti naman si Julia, bahagyang tumango. Salamat Marco, pero kaya ko naman ang sarili ko. I know, sagot ni Marco. Pero hindi ibig sabihin nun, mananahimik ako habang sinasaktan ka. Tahimik silang dalawa habang pinapanood ang paglubog ng araw sa dagat. At sa sandaling iyon, kahit walang salitang binibitawan, pareho nilang alam na may damdaming hindi dapat, pero hindi rin kayang itanggi. Tahimik ang gabi sa tabing dagat, tanging hampas ang alon at ihip ng hangin ang bumabasag sa katahimikan. Maliwanag ang buwan, at sa dalampasigan ng Haven Resort, dalawang anino ang nagtagpo sa gitna ng dilim, si Julia at si Marco. Nakatayo si Julia, nakatingin sa laot. Ang buhok niya ay nilalaro ng hangin habang mahigpit naman na hawak ang suot na cardigan. Sa likod niya, unti-unting lumapit si Marco. Halos hindi na humihinga sa kaba. Julia? Mahinang tawag niya. Napalingon si Julia at sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, parang huminto ang mundo. Ilang beses na silang nag-iwasan sa mga event at meeting ni Franco. Ngunit ngayong gabi, para bang wala ng hadlang. Bakit ka nandito? Mahina ngunit nanginginig na tanong ni Julia. Hindi ko na kaya. Sagot naman ni Marco na halos pabulong. Araw-araw kitang nakikita, pero parang lalong sumasakit. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Tumalikod si Julia. Pilit tinatago ang luhang nagbabadyang tumulo. Pero Marco, malito. Alam mo yan, may fiancé ka. May boyfriend ako, si Franco. Alam ko. Sagot niya na lumalapit. Alam kong mali. Pero kahit anong gawin ko, ikaw pa rin ang hinahanap ko. Lumingon si Julia at doon nakita niya ang mga matang puno ng pangungulila. Mata ng lalaking minsan niyang tinawag na kuya, pero ngayon ay ibang damdamin na ang gumugulo sa kanila. Hindi na kita kapatid, Marco. Pabalong niyang sabi habang unti-unting tumulo ang luha. Pero hindi ko rin kayang mahalin ka ng lantaran. Masisira tayong lahat. Lumapit si Marco ng dahan-dahan hanggang magkalapit na ang kanilang mga mukha. Hindi ko hinihingi na mahalin mo ako. Gusto ko lang malaman mo na hindi na kita kayang ituring na wala lang. Napahinga ng malalim si Julia. Paano ko malaman ni Franco? Paano ko malaman ni Andrea? Wala akong pakialam sa kanila. Sabi ni Marco na mabigat ang boses. Ang tagal kong sinubukang kalimutan ka, Julia. Pero ngayon nakita na kita ulit. Alam ko hindi ko kaya. Umambon, unti-unting bumagsak ang maliliit na patak ng ulan sa kanilang pagitan. Habang bumubuhos ang ulan, parang siya ring pag-iyak ng kanilang mga pusong matagal nang nagpipigil. Marco, tama na. Mahinaw wika ni Julia. Pero hindi niya nagawang lumayo ng hawakan ni Marco ang kanyang kamay. Mainit, mahigpit, parang ayaw ng bitawan. Tingnan mo ako, sabi ni Marco. Dahan-dahang tumingala si Julia at bago pa niya tuluyang makapagsalita, lumapat na ang labi ni Marco sa kanya.
Isang halik na puno ng takot, pag-ibig at pangungulila. Ang unang halik na matagal nang pinikilan ng panahon. Habang bumubuhos ang ulan, magkahawak sila ng kamay. Basang-basa, ngunit walang pakialam. Sa bawat tibok ng puso nila, may halong kasalanan at katotohanan. Ang bawal na pag-ibig na sa wakas ay lumaya. Ilang sandali silang tahimik. Tanging mga alon at patak ng ulan ang maririnig. Si Julia ang unang bumitaw. Hindi natin pwedeng ituloy ito, Marco. Masisira ang lahat. Pero nasisira na ako ng patuloy kong pagtatago. Sagot naman ni Marco na mapait ang ngiti. Ayokong araw-araw kong makikita ka nasa tabi ni Franco at magpanggap na okay lang. Napapikit naman si Julia, nanginginig rin ng tinig. Kung mahal mo ako, huwag mo nang sabihin. Dahil mas masasaktan tayong pareho. Pero hindi ko na kayang itago, Julia. Ilang taon kitang inisip. Ilang gabi ako nagtanong kung kamusta ka. At ngayon na nandito ka, hindi ko nahahayaang mawala ka ulit. Napayuko naman si Julia. Tumulo ang luha kasabay ng ulan. Bakit ngayon, Marco? Bakit sa panahong lahat ay mali? Siguro dahil ngayon lang ako handang sabihin. Sagot ni Marco, sabay haplos sa pisngi niya. At kung ito lang ang sandaling ibibigay sa atin ng tadhana, pipiliin ko pa rin. Tahimik. Pagkatapos ng ilang segundo, huminga ng malalim si Julia at marahang isinandalang ulo sa dibdib ni Marco. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ito. Mahina niyang sabi. Pero ngayong gabi, hayaan mo na muna. At doon sa gitna ng ulan, niyakap siya ni Marco ng mahigpit. Walang salita. Walang pangako. Pero ramdam ang bawat tibok ng puso nagtatago ng lihim na pag-ibig. Kinabukasan ay tila walang nangyari. Si Julia ay bumalik sa trabaho. Si Marco naman ay bumalik sa opisina kasama si Franco. Ngunit sa bawat tinginan nila sa hallway, may mga matang nagtatagpo, nagtatago at nagkukunwaring walang alam. At sa bawat pag-iwas sila sa isa't isa, lalong lumalalim ang lihim na koneksyon na pareho nilang gustong itangke. Pero hindi na kayang kalimutan. Ang gabi ng ingrandeng party sa Ibanez Mansion ay dapat masaya. Maraming bisita, mga ilaw, musika at mamahaling alak. Pero sa gitna ng kasiyahan, may isang taong may planong sirain ang lahat, si Andrea. Tahimik siyang umikot sa paligid. Hawak ang cellphone na may litrato ni Marco at Julia, magkahawak kamay sa tabing dagat, basang-basa sa ulan. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa labi ni Andrea. Tingnan natin kung paano kapangingitian ni Franco pagkatapos nito. Sa kabilang dako, si Yvette naman, na fiancé ni Marco ay abala sa pakikipag-usap sa mga kamag-anak hanggang sa may lumapit na kasambahay at iniabot sa kanyang isang envelope. Ma'am, may nagpapabigay po nito para raw po sa inyo. Binuksan niya iyon at bumungad ang mga litrato. Si Marco, si Julia sa gitna ng ulan, nagyayakapan. Nanginig ang mga kamay ni Yvette. Parang biglang huminto ang mundo. Hindi siya makapagsalita. Pero ramdam niya ang pagguho ng lahat. Hindi totoo to. Bulong niya, ngunit habang tinitingnan niya ang bawat larawan, alam niyang hindi niya na kayang itanggi. Tumakbo siya palabas ng mansyon. Diretso sa hardin kung nasaan naroon si Marco. Marco! Sigaw niya na halos sumahagulgol. Paglingon ng lalaki, namutla ito na makita ang mga larawan sa kamay ni Yvette. Yvette, please, pakinggan mo muna ako. Pakinggan kita. Sigaw ni Yvette na luha ang galit. Niloko mo ko. Sa lahat ng babae, bakit siya pa? Julia, she is your... Pero bago pa niya matapos, lumapit si Marco at ang makaawa. Yvette, hindi mo naiintindihan. Tama na. Sigaw ng babae. Hindi ko na kaya. Wala na, Marco. Wala na tayong dalawa. Iniwan siya ni Yvette sa gitna ng hardin. Sugatan, tulala, at puno ng pagsisisi. Kinabukasan kumalat ang mga larawan sa loob ng pamilya. Si Andrea mismo ay nagpakalat nito. Kunwari nag-aalala. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin pero
Baka dapat niyo pong malaman, Mama. Sabi niya na kunwari mahinahon. Ipinakita niya ang mga retrato sa mga magulang ni Marco, sina Don Emilio at Doña Teresa. Nanlaki ang mga mata ng Doña, halos mabitawan ng baso. Ano? Anong ibig sabihin nito? Andrea, Ma, ayoko po sana magkomento. Pero mukhang may relasyon po sina Marco at Julia. Halos mapaupo naman si Don Emilio sa pagkagulat. Huwag mong sabihin na. Opo, patuloy pa ni Andrea. Yung dating kapatid niya. Kinahapunan, pinatawag ng mag-asawa sina Marco at Julia sa malaking sala. Tahimik ang paligid. Ramdam ni Julia ang bigat ng bawat hakbang. Alam na nila. Julia, sabi ng Donya na malamig ang tinig. Totoo bang sinasabi nila? Hindi naman agad nakasagot si Julia. Hanggang sa tumulo ang luha niya tumango. Hindi ko ginusto, Ma. Sinubukan namin pigilan pero... Pero ano? Sigaw ni Don Emilio. Magkapatid kayo? Napatingin naman si Marco sa kanya. Hindi kami tunay na magkapatid. Alam niyo yan. Nalaman niyo rin nagkapalit kami noon. Pero lumaki kayo magkapatid. Giit ng Donya. Nanginginig ang emosyon. Hindi niyo ba naiisip ang kahihiyan? Tahimik si Marco. Ngunit nang makita niya nanginginig si Julia sa harap ng mga salita ng kanyang mga gulang, lumapit siya. Hinawakan ang kamay ng babae. Ma, Pa, alam kong mahirap tong tanggapin. Pero hindi naman to kasalanan. Hindi namin pinili ito. Pero totoo ang nararamdaman namin. Napatingin ang Donya sa mga mata ni Marco. Puno ng pag-ibig. Hindi kahalayan. Donya unti-unting napagtanto. Totoo nga, hindi to libog o kapusukan. Pag-ibig iyon, sa maling panahon lang. Pero bago pa man siya makapagsalita, bigla nang tumakbo palabas ang mansyon sa Julia. Umiiyak. Julia! Sigaw ni Marco, pero hindi na siya lumingon. Kinagabihan, umulan ng malakas. Habang naghahanap si Marco, halos mabaliw siya sa takot. Tinawagan niya lahat ng kaibigan, lahat ng kakilala, pero walang nakakaalam kung nasan pumunta si Julia. Hanggang sa isang staff sa resort ang nagsabi, Sir, si Julia umalis kanina. May dala siyang maliit na bag, papunta raw sa terminal. Agad siyang nagmaneho kahit gabi. Pagdating sa bus station, nakita niya si Julia. Nakaupo sa gilid, nakayuko. Hawak ang maliit na bag. Julia! Sigaw niya habang lumalapit. Nagulat naman ang babae. Agad na tumayo. Marco, huwag mo na akong sundan. Lalo lang tayo masasaktan. Hindi kita kayang iwan. Sabi niya na humahangos. Kung aalis ka, sasama ako. Hindi mo kailangang gawin to. Dito ang buhay mo. Andito ang pamilya mo. Sagot ni Julia. Nanginginig ang boses. Lumapit siya. Marahang hinawakan ang mukha nito. Wala na akong pamilya kung mawawala ka. Wala na akong buhay kung hindi ikaw ang kasama ko. Tumulo ang luha ni Julia. Bakit mo ba pinapahirapan ang sarili natin? Dahil mahal kita. Bulong ni Marco. Sabay yakap na mahigpit. Kahit anong mangyari. Kahit saan ka magtago. Susundan kita. Sa pagitan ng ulan at luha, naramdaman ni Julia ang tibok ng puso ni Marco sa dibdib nito. Totoo, matatag, at handang talikuran ng lahat. Kinabukasan, nagising ang pamilya Ebania sa balitang wala na si Marco. Naiwan na lang isang sulat. Ma, Pa, hindi ko ginustong saktan kayo. Pero ito lang ang paraan para mabuhay kami na hindi kailangang ikahiya ang pag-ibig namin. Patawad po. Pero ito ang pipiliin ko. Marco. Maagang umalis sina Marco at Julia. Sa gitna ng malamig na hangin ng umaga, sumakay sila sa bus patungong Baguio. Bitbit lamang ang ilang gamit at lakas ng loob. Habang umaandar ang sasakyan, paakyat ng bundok, tahimik lang silang magkahawa kamay. Tila ba sa bawat kembot ng gulong, unti-unti nilang iniwan ang mga sakit at sigawan ng Maynila. Dito, walang makakakilala sa atin. Bulong pa ni Marco.
habang pinagmamasdan ng mga ulap na dumudungaw sa bintana. Ngumiti naman si Julia, mahina ngunit totoo. Sapat na nakasama kita. Pagdating nila sa Baguio, tumira sila sa isang maliit na bahay na inuupahan malapit sa gilid ng bundok. Tahimik, malamig at laging amoy pine tree. May maliit na hardin sa labas kung saan nagtatanim si Julia ng mga bulaklak. At tuwing umaga ay nagtitimpla siya ng kape habang si Marco naman ay nagpipinda ng mga disenyo para sa mga proyekto niya online. Para silang dalawang taong tumakas sa mundo at sa wakas ay nakahanap ng kapayapaan. Gabi-gabi sila naglalakad sa Session Road. Kumakain ng strawberry taho at nagtatawanan na parang walang naganap na bagyo sa kanilang nakaraan. Minsan, habang nakaupo sila sa terrace, biglang nagsalita si Julia. Marco, minsan naisip ko, baka isang araw, magising na lang ako na lahat pala to ay panaginip lang. Lumapit si Marco at hinawakan ng kanyang pisngi. Kung panaginip man to, sana wag na tayo magising. Ngunit gaya ng lahat ng tahimik na umaga, darating at darating ang unos. Isang araw habang nagluluto si Julia ng almusal, bigla na lang siya napaupo. Nabitawan niya ang kutsara at halos mawala ng hininga. Agad siyang sinalo ni Marco, natataranta. Julia? Julia, ano nangyayari sa'yo? Mahinang boses si Julia, nanginginig. Nahihilo ako, parang ang bigat ng dibdib ko. Agad siyang dinala ni Marco sa pinakamalapit na ospital sa lungsod. Habang nakahiga siya sa kama, malamig ang kanyang balat at maputla ang mukha. Nakatayo si Marco sa gilid ng kama. Hindi siya mapakali. Lumabas ang doktor matapos ang ilang oras. Mabigat ang mukha nito. Parang may pasa na balita. Mr. Ibanez, mahinang sabi ng doktor. May nakita po kaming abnormalidad sa dugo ni Miss Julia. Napatitig si Marco, hindi siya makagalaw. Ano pong ibig niyo sabihin? May leukemia po siya. Parang tumigil ang mundo ni Marco. Lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. At ang tanging naririnig niya na lang ngayon ay ang tibok ng puso niyang tila mababasag sa sakit. Hindi yun totoo. Ngunit totoo nga. At sa bawat araw na lumilipas, lalong humihina si Julia. Habang nasa ospital, madalas ay nakatanaw lang siya sa labas. Pinagmamasdan ng mga ulap na dumaraan sa tuktok ng bundok. Isang gabi, habang tahimik silang magkasama, nagsalita siya. Marco, mahina niyang sabi. Kung sakali mang mawala ako, huwag mo sisisihin ang sarili mo. Agad siyang tinakpan ni Marco ng halik sa labi. Huwag mo sabihin yan, hindi ka mawawala. Gagaling ka, Julia. Gagawin ko ang lahat. Lumapit siya sa kama. Hinawakan ng kamay nito. Mahal kita, Julia. Sa lahat ng pagkakataon, ikaw ang pinili ko. At hindi ko na kayang mawala ka ulit. Ngumiti si Julia kahit nangihina. Ang tanga mo. Pero mahal din kita. Lumipas sa mga araw, unti-unti niya nakitang humihina si Julia. Hindi na siya makalakad ng maayos. Kaya si Marco na nagluluto, nag-aalaga at nagbabantay gabi-gabi. Kahit pagod, kahit walang tulog, kahit hindi na siya umaalis sa tabi nito. Isang umaga, binuksan ni Marco ang kortina. Tingnan mo, bumababa ang ulap. Ang ganda, parang langit. Ngumiti naman si Julia na mahina. Parang gusto ko nang lumipad kasama nila. Niyakap siya ni Marco ng mahigpit. Hindi pa ngayon. Hindi pa. Ngunit sa kabila ng pag-asang yon, may takot na gumagapang sa puso niya. Tuwing gabi, habang tulog si Julia, umiiyak si Marco sa tabi ng kama. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, kaya pa natin to. Kaya pa ni Julia. Isang gabi, habang bumubuhos ang ulan, niyakap niya si Julia ng mahigpit. Marco, bulong nito, salamat sa lahat. Kahit isang saglit lang binigyan mo ako ng buhay na gusto ko. Huwag mo sabihin salamat. Na parang paalam. Sagot ni Marco na pilit na nakangiti pero nagingilid ang luha. Bago siya tuluyang makatulog, bumulong si Julia.
Kung sakali, hanapin mo ako sa hangin. Doon lang ako mananatili. At sa labas ay bumuhos ang ulan, parang luha ng langit para sa dalawang pusong nagtatago, nagmamahalan at lumalaban sa takdang panahon. Sa gabing iyon, niyakap ni Marco ang babaeng pinakamamahal niya. At sa unang pagkakataon, natakot siyang magising sa umagang wala na ito sa kanyang tabi. Parang gumuho ang mundo ni Marco sa araw-araw tuwing nakikita niyang nangihina si Julia. Sa bawat pagbangon niya sa umaga, ang unang tanaw niya ay si Julia. Maputla, payat at halos wala ng lakas. Dati masigla itong tumatawa sa bawat biro niya. Pero ngayon, kahit simpleng ngiti, tila isang laban na. Ginawa ni Marco ang lahat. Ginastos niya ang lahat ng ipon, ibinenta ang ilang gamit, at kinontak ang mga kaibigan sa Maynila para maghanap ng posibleng donor. Araw-gabi siyang gising sa tabi ni Julia, nag-aasikaso ng gamot, nag-aalaga, at halos hindi na kumakain. Marco, mahinang boses si Julia habang pinagmamasan siyang inaasikaso ang gamot. Tama na, magpahinga ka naman minsan. Ngumiti siya, kahit pagod. Hindi ako mapapagod hanggat hindi ka gumagaling. Tuwing gabi, tinitingnan niya si Julia habang natutulog. Pinagmamasan ng mukha nitong parang anghel, payapa pero puno ng laban. Minsan, hindi niya mapigilang maiyak ng tahimik. Hindi niya matanggap na ang babaeng pinili niyang ipaglaban ay unti-unting nauupos sa kanyang mga bisig. Isang araw, habang nasa ospital, biglang may kumatok sa pinto. Si Franco. Matagal nang hindi niya nakita. Nakasuit pa rin ito. Pero baka sa mukha ang pag-aalala. Marco, wika ni Franco. Nalaman ko nangyari kay Julia. Tumulong na ako na maghanap ng donor sa foundation namin. Tahimik si Marco saglit. Hindi niya alam kung paanong tatanggapin ang tulong ng lalaking minsang minahal din ni Julia. Pero nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Franco. Salamat, Franco. Mahina niyang sabi. Hindi ko na alam kung saan pa ako hahanap ng pag-asa. Pare, sagot ni Franco. Hindi ko kayang panoorin si Julia na ganito. Kahit ano pa man ang nangyari, malapit na si Julia sa akin. Siya ang babaeng hindi ko kayang pabayaan. Mula noon, sabay na silang kumilos. Si Franco naglalakad ng mga papeles sa Maynila, habang si Marco naman ay nagbabantay kay Julia sa ospital para silang magkapatid na nagkakaisa sa isang layunin, ang mailigtas si Julia. Isang gabi dumating si Franco na pagod pero may ngiti. May posibilidad, Marco, sabi niya. May isang donor na tugma sa dugo ni Julia pero nasa labas siya ng bansa. Kailangan lang ng oras at pera para maayos ang proseso. Hindi na nagdalawang isip si Marco. Gagawin ko lahat. Kahit ibenta ko pang sarili kong karera basta mailigtas siya. Habang nag-aayos sa mga papeles, hindi maiwasang mapansin ni Franco ang hirap sa mukha ni Marco. Namumugto ang mga mata. Payat, halatang hindi na nakakatulog. Bro, sabi ni Franco habang nakaupo sa tapat niya. Alam kong mahal mo si Julia. Pero dapat, alagaan mo rin ang sarili mo. Napatingin si Marco ngunit nang mapait. Kapag siyang nawala, ano pang halaga ng sarili ko? Sa mga sumunod na araw, mas lumala ang kondisyon ni Julia. Madalas na siyang magising sa gitna ng gabi, hinihingal o di kaya'y nilalagnat. Kapag gising siya, lagi niyang hinihingi ang kamay ni Marco. Dito ka lang ha, hindi ako aalis. Sagot naman ni Marco, mahigpit ang kapit. Kahit saan tayo dadalhin ito, kasama mo ako. Dumating ang doktor makalipas ang ilang araw. Tahimik itong lumapit. Nagbukas ng folder at tumingin kay Marco at Franco. Ginagawa namin ang lahat, sabi niya. Pero kung mahimala lang sana. Tumigil ang oras. Ang salitang himala ay parang saksak sa puso ni Marco. Ibig bang sabihin, wala na silang magagawa? Paglabas ng doktor, tahimik lang si Marco sa gilid ng kama. Tumutulo ang luha niya kahit pilit niyang pinipigil. Lumapit si Franco at tinapik siya sa balikat. Hindi pa tapos ang laban, Marco.
Sabi ni Franco. Habang humihinga si Julia, may pag-asa. Ngumiti si Marco ng pilit. Sana nga, Franco. Sana nga. Kinagabihan, habang nakahiga si Julia, nagising siya at nakita si Marco na nakasubsob sa kamay niya. Marco, mahina niyang tawag. Agad siyang nag-angat ng ulo. Oh, gising ka na, okay ka lang ba? Ngumiti naman si Julia, kahit nangihina. Huwag ka na malungkot. Sabi ko naman sa'yo, diba? Kahit anong mangyari, mahal kita. Hindi na siya nakasagot. Tanging luha ang bumagsak sa pisngi niya habang niyayakap niya si Julia ng mahigpit. Sa labas ng ospital, bumuhos na naman ang ulan. Tila pinapatunayan ng langit na may mga laban na kahit alam mong mahirap, patuloy mong haharapin dahil mahal mo ang dahilan. At sa sandaling iyon, sa pagitan ng takot at pag-asa, tanging ang tibok ng puso ni Marco ang naririnig. Sabay sa mahina ngunit matatag na paghinga ni Julia. Lalaban tayo, Julia, hanggang sa dulo. Bulong niya. Lumipas sa mga linggo at unti-unti pang humina si Julia. Ang dating malakas sa boses niya, ngayon halos pabulong na lang. Ang mga mata niyang dati puno ng liwanag, ngayon tila kandilang unti-unti nang nauupos. Pero kahit na ganoon, pilit pa rin niyang nginingitian ang mundo, lalo na si Marco. Gusto ko pa rin na maglakad sa tabing dagat. Mahina niyang sabi isang umaga habang nakasandal sa unan. Teka, baka mapagod ka. Sabi ni Marco, agad siyang inalalayan. Hindi, kahit sandali lang. Gusto ko maramdaman yung hangin, yung dagat. At doon sa ilalim ng papalubog na araw, naglakad silang dalawa sa buhanginan. Dala ni Marco ang isang kumot at thermos ng mainit na tsaa, habang si Julia naman ay naka-jacket at may maliit na notebook sa kamay. Tahimik silang naglakad, pinagmamasa ng mga alon na tila sumasabay sa bawat tibok ng puso nila. Naalala mo, sabi ni Julia, nung bata pa tayo, palagi kong gustong abutin yung alon, pero lagi mo akong pinipigilan nun. Ngumiti naman si Marco. Kasi naman lagi kang padalos-dalos. Takot ako masaktan ka. Tumingin si Julia sa kanya, mata sa mata. Pero ngayon, hindi mo na ako mapipigilan. Gusto ko maramdaman lahat. Pati sakit. Pati saya. Umupo siya sa buhangin. Inalabas si Julia ang notebook niya. May pahinang puno ng sulat kamay, mga tula, mga alaala, mga liham. Ginawa ko to. Simula nang malaman ko may sakit ako. Paliwanag niya. Para kahit wala ako, may maiwan ako sa'yo. Binuksan niya ang isang pahina at binasa ng mahina. Kung sakaling sa ibang buhay muli tayo magkita, gusto kong ikaw pa rin ang unang hahawak sa kamay ko. Hindi bilang kapatid, hindi bilang bawal na pag-ibig, kundi bilang kaluluhang matagal ko nang minahal. Hindi naman napigilan ni Marco ang luha. Hinawakan niya ang kamay ni Julia. Mariin, parang ayaw nang pakawalan. Wala akong ibang gusto makasama sa kahit anong buhay, kundi ikaw. Sabi niya, kung may susunod mang ulan, ako yun. Pinabantayan kita. Ngumiti naman si Julia. Marco, hindi na ako takot. Kasi alam kong kahit saan ako mapunta, may isang taong hindi ako kakalimutan. Kinabukasan, nagplano sila ng simpleng date. Picnic sa may burol malapit sa ospital. Nagdala si Marco ng sandwich at pintura. Gusto raw ni Julia na magpinta ulit, kahit mahina na ang kanyang kamay. Habang pinipinta niya ang langit at dagat, nanginginig ang kanyang mga daliri. Tinulungan siya ni Marco. Hinawakan ng kamay at sabay nilang ginuhit ang kulay asul. Anong gusto mong ipinta? Tanong ni Marco. Yung dagat, sagot naman ni Julia. At yung dalawang tao sa tabing dagat. Nag-aantayan. Bakit naman nag-aantayan? Kasi hindi nila alam kung kailan sila muli magkikita. Pero umaasa pa rin. Tahimik silang pareho. Tanging ihip ng hangin at hampas ng alon ang naririnig.
Pagkatapos ng ilang minuto, sumandal si Julia sa balikat ni Marco. Pagod na ako, Marco. Mahina niyang sabi. Pero masaya ako. Kahit saglit, naramdaman kong totoo yung pagmamahal. Hinalikan ni Marco ang noo niya. Hindi yan saglit, Julia. Habang buhay yun. Nang bumalik sila sa ospital, hawak pa rin ni Julia ang maliit na notebook. Kinagabihan, habang tulog si Marco sa tabi ng kama, bumangon siya ng dahan-dahan at isinulat ang huling pahina. Para kay Marco. Kung sakaling magising ka at wala na ako, huwag kang malungkot. Hindi ako nawala. Naging bahagi lang ako ng hangin, ng ulan, ng bawat alon na tatama sa'yo. Sa kabilang buhay, hanapin mo ako. Ako yung babaeng nakaupo sa batuhan. Ngumingiting parang unang araw ng tag-araw. Ang langit ay kulay kahel at ginto. Tila nag-aalab sa dapit hapon. Sa silid ng ospital, pinapasok ng sinag ng araw ang bawat sulok. Nilalambingan ang maputlang mukha ni Julia. Nakaupo sa tabi niya si Marco. Hawak ang kanyang kamay habang nakatingin lang siya sa labas ng bintana. Sa langit na dati nilang pinapangarap abutin. Mahina ang halos boses ni Julia na halos pabulong. Ang ganda ng araw ngayon, sabi niya, may mahinhingiti. Oo, sagot naman ni Marco na pinipigilan ng luha. Parang kahapon lang, pinapanood natin yan sa tabing dagat. Tumango naman si Julia. Ngayon lang ulit ako nakaramdam ng ganitong katahimikan. Tahimik silang pareho. Ang tunog lang ng heart monitor at mainang ihip ng hangin mula sa bintana ang maririnig. Mula sa bulsa, inilabas si Marco ang maliit na pendant na ibinigay ni Julia noon. Isang kabibe na may laman na maliit nilang litrato noong bata pa sila. Naaalala mo pa ba to? Tanong ni Marco. Medyo garalgal ang boses. Ngumiti naman si Julia. Paano ko naman makakalimutan yan? Sabi ko pa nga sa'yo, diba? Kapag may dagat, may pangako. Hindi ko to tinanggal kahit kailan. Sabi niya sabay halik sa pendant. Kahit nung nawala ka. Kahit nang akala ko hindi na kita makikita ulit. Mahinang tawa lang na isagot ni Julia. Marco, salamat ha. Para saan? Sa lahat. Sa pagmamahal mo. Sa pag-aalaga mo. Hindi ko man masabi lagi. Pero ikaw ang dahilan kung bakit ako lumaban. Bumigat ang dibdib ni Marco. Ramdam niyang lumalalim na ang bawat hininga ni Julia. Hinaplos niya ang buhok nito. Marahang idinampi ang noo sa noo. Julia, huwag mong sasabihin yan. Gagaling ka pa. Marami pa tayong gagawin. Di ba sabi mo, gusto mo pong makita yung sunset sa Baguio? Umiti si Julia. Nakapikit na. Nakikita ko na. Ngayon. Julia, huwag kang magsalita ng ganyan. Please. Nanginginig na ang tinig ni Marco. Marco. Mahina niyang wika. Kung may muling buhay, gusto kong ikaw pa rin ang una kong makita. Tumulo ang luha ni Marco. Hinawakan niyang mas mahigpit ang kamay ni Julia. Parang ayaw niya nang pakawalan. Sa bawat patak ng ulan, sabi niya, ako yun. Binabantayan kita. Tahimik si Julia na nakangiti. Ang swerte ko. Kasi ikaw ang minahal ko. Isang malalim na hinga pa. At dahan-dahan na siyang pumikit. Julia. Tahimik. Julia. Muli niyang tawag. Nanginginig ang boses. Lumapit siya at tinampi ang tenga sa dibdib nito. Wala nang pintig ng puso. Julia! Sigaw ni Marco. Halos mabasag ang boses sa pag-iyak. Huwag mo akong iiwan. Huwag ngayon. Julia, please. Himuko siya. Niyakap ang malamig na katawan ng babaeng minahal, higit pa sa sarili. Paulit-ulit niyang inuusal ang pangalan nito, habang ang luha niya ay bumabagsak sa mukha ni Julia. Bakit ngayon pa?
Akala ko ba lalaban tayo hanggang dulo? Ngunit ang tanging sagot sa kanya ay katahimikan. Sa labas, unti-unting bumuhos ang ulan. Mabagal, marahan, parang nakikiramay ang langit. Ang bawat patak ay tila sumasabay sa pagtangis ni Marco. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Hinawakan ang kamay ni Julia at dahan-dahan ipinatong ang pendant sa kanyang dibdib. Hindi kita malilimutan, mahina niyang sabi. Sa bawat ulan, sa bawat alon, sa bawat liwanag ng araw, ikaw pa rin ang dahilan. Matagal siyang nanatiling ganon. Tahimik, walang ibang maririnig kundi ang ulan at ang marahan niyang paghingi ng tawad sa tadhana. Kung ganito man magtatapos ang pag-ibig natin, bulong niya, mas pipiliin ko pa rin to. Kasi kahit sandali lang, naging akin ka. Lumipas ang ilang oras, huminto rin ang ulan. Sa kalangitan may bahagyang liwanag na sumilip. Tila isang paalala na sa kabila ng lahat ng sakit, may pag-ibig na mananatili. Dumating si Franco kinabukasan, dala ang bulaklak. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig na makita ang katawan ni Julia. Lumapit siya kay Marco at tinapik ang balikat nito. Alam kong mahal mo siya hanggang dulo, sabi ni Franco na halos mabulong. Tumango naman si Marco na tulala. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay na wala siya. Bubuhayin mo siya sa alaala mo, bro. Tugon naman ni Franco. Ganon ang tunay na pag-ibig. At sa sandaling iyon, habang bumabalot ang katahimikan sa buong silid, muling tumingin si Marco sa labas ng bintana. Ang langit ay tila umiiyak pa rin, ngunit sa bawat patak ng ulan, may kakaibang init sa puso niya. Isang alaala ng babaeng minahal niya hanggang sa huli. Paalam, Julia. Bulong niya. Hindi ito ang katapusan. Magkikita pa tayo sa kabilang buhay. Sa labas ng ospital huminto ang ulan at sa huling sandali ng dapit hapon, sumikat muli ang araw. Parang si Julia, nagbibigay ng liwanag kahit wala na. Tahimik ang dalampasigan ng araw na iyon. Ang langit ay kulay abo at ang hangin ay may dalang malamig na lungkot. Sa tabi ng dagat kung saan madalas maglakad noon si Julia, ngayon ay naroon ang kanyang huling hantungan. Isang puting kabaong, napapalibutan ng mga bulaklak na puti at asul, mga paboritong kulay niya. Naroon sina Aling Rosa, nakayakap sa rosaryo habang tahimik na umiiyak. Si Doña Teresa naman hindi makatingin kay Marco. Tila ba binubura ng konsensya ang mga nagawa niya. Nasa likod si Franco. Nakayuko, hawak ang sombrero niya sa dibdib. Habang si Andrea naman ay lumuluha. Paulit-ulit na binubulong. Patawarin mo ako, Julia. Patawarin mo ako. Tahimik naman si Marco. Nakatayo sa tapat ng puntod. Hawak niya ang maliit na pendant na dati suot ni Julia. Tinitigan niya ito at sa bawat kisap, parang bumabalik ang mga alaala, ang mga tawa, ang mga yakap, ang mga pangako. Kung may langit man, bulong niya, sabay tingin sa kalangitan na tila nagbabanta ng ulan. Saan? Doon tayo magtagpong muli. Walang sumagot. Tanging hampas lang ng alon sa dalampasigan. Lumapit si Aling Rosa at mahinang hinawakan ang balikat ni Marco. Anak, hayaan mo na siya. Payapa na si Julia. Tumango naman si Marco. Ngunit hindi siya kumibo. Sa halip ay lumuhod siya sa buhangin at hinawakan ng lapida na parang ayaw ng bitiwan. Pagkatapos ng libing, unti-unting nag-alisa ng mga tao. Naiwan si Marco na nag-iisa sa ilalim ng langit, na ngayon nagsisimula ng umiyak sa anyo ng ulan. Basang-basa siya, ngunit hindi niya ininda. Parang gusto niyang maramdaman ang bawat patak dahil sa bawat ulan, naaalala niya si Julia. Lumipas ang mga araw, araw-araw bumabalik siya sa puntod. Dinadala niya mga bulaklak. Minsan sariwang rosas, minsan mga seashells sa pinupulot niya sa tabing dagat. Minsan nakaupo lang siya roon na magdamag, nakatitig sa dagat hanggang mag-umaga.
Ngunit habang tumatagal, napansin ng mga tao na bihira na siyang umuwi. Hindi na siya pumapasok sa trabaho. Hindi na rin kumakain ng maayos. Hindi niya matanggap. Sabi ni Doña Teresa na minsang kausap si Franco. Baka kailangan niya ng tulong. Tugon naman ni Franco na may lungkot rin sa tinig. Ngunit nung puntahan nila si Marco sa bahay, wala na siya roon. Ang kwarto niya ay tahimik. Ang mga gamit ni Julia nakahilera pa rin sa estante. At sa mesa, may nakasulat na maikling sulat. Kapag nakita niyo ako muling tumitig sa dagat, huwag niyo akong pigilan. Doon nagsimula lahat. At doon ko rin gustong magtapos. Ilang buwan ang lumipas, wala pa rin balita. Hanggang sa isang gabi na madilim at maulan, isang truck ang mabilis na dumaan sa highway malapit sa baybayin. Isang lalaki ay naglalakad sa gitna ng kalsada, walang payong, tila walang direksyon. Sa isang iglap, isang malakas na tunog ng preno at sigaw ng gulong ang umalingaw-ngaw sa dilim. Tumilapon ang katawan ng lalaki sa gilid ng kalsada. Ang ulan ay bumuhos ng malakas, tinatabunan ng mga bakas ng dugo. Kinabukasan, natagpuan siya ng mga pulis. Basang-basa, maputla, ngunit tahimik ang mukha. Parang natutulog lang. Sa kanyang kamay, mahigpit pa rin nakapulupot ang pendant ni Julia. Lumapit si Franco sa morgue kinabukasan. Nakita niya si Marco, nakahiga, tila payapa. Kahit sa huli, sabi niya, hindi mo siya binitawan. Tahimik na umiyak si Doña Teresa na nakayuko. Hindi ko alam kung paano ko tutubusin ang mga kasalanan ko. Sumagot si Aling Rosa. Ang pagmamahal nila kahit bawal, mas totoo pa sa lahat. Ipinagdesisyon na lang ilibing si Marco sa tabi ni Julia. Magkatabi, sa parehong buhangin na minsan ay saksi ng kanilang mga tawa at pangarap. Habang inihimlay siya, biglang sumilip ang araw mula sa ulap. At ang hangin ay tila may dalang bulong. Marco, parang tinig ni Julia, mahinang lumilipad sa hangin. Salamat, natupad mo ang pangako. At sa huling sandaling iyon, dumampi ang malamig na simoy ng hangin. Sa ibabaw ng kanilang puntod, dalawang kabibe. Ang magkatabing nakapatong, iisang pendant na ngayon muling nabuo. Sa di kalayuan ang alon naman ay marahang humahampas sa hangin. At sa pagitan ng ulan at isang araw, isang bahaghari ang sumilay sa langit. Tila tanda ng pag-ibig na kahit matapos man ang lahat, hindi kailanman mawawala. Tahimik ang gabi sa dalampasigan. Walang ingay maliban sa banayad na hampas sa mga alon at sa huni ng hangin na parang may dalang kwento ng mga alaala. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Tinatanglawan ng buhangin na minsan ay naging saksi ng isang pag-ibig na ipinaglaban hanggang sa kamatayan. Sa tabi ng dagat, dalawang puntod ang magkatabi. May mga bagong bulaklak. Sa ibabaw, mga puting rosa sa dala ni Franco. Tahimik siyang nakatayo, nakatingin sa langit. Habang ang hangin naman ay marahang umiihip sa kanyang mukha. Natupad na siguro ang pangako ninyo. Mahinang sabi niya. Wala na kayong sakit. Wala nang bawal. Siguro doon, pwede na kayo maging masaya. Mula sa malayo, unti-unting lumalabo ang paligid. Parang pinupunasan ng hangin ang linaw ng realidad. At sa kalagitnaan ng dilim at liwanag, isang kakaibang liwanag ang sumilay sa dagat. Malamlam, ngunit mainit na parang yakap ng umaga. Sa gitna ng liwanag, lumitaw ang dalawang anino. Si Julia, nakasuot ng puting bestida na marahang sumasayaw sa hangin. Ang kanyang buhok ay umahampas sa balikat at sa kanyang labi, naroon ang pamilyar na ngiti. Payapa, walang bahid ng sakit o pangamba. Sa tabi niya ay si Marco, nakasuot ng puting kamiseta at may hawak na pulang rosas. Ang paborito niyang ibinibigay kay Julia noon. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Naglakad sila sa buhanginan, marahan, habang ang mga alon ay dumadaloy sa kanilang mga paa na para pang binabasbasan sila ng dagat. Walang salita,
Walang tanong, tanging mga ngiti lang na matagal nang inaantay. Marco, mahinang wika ni Julia habang nakatingin sa kanya. Julia, sagot naman ni Marco sabay pisil sa kamay nito. Sa wakas, wala nang hadlang, wala nang takot. Ngumiti naman si Julia at ang mga mata niya ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Sabi ko naman sa'yo, diba? Kahit sa kabilang buhay, ikaw pa rin ang una kong hahanapin. Humakbang si Marco palapit at inilagay ang rosa sa kanyang buhok. At ako, sa bawat patak ng ulan, ako yon. Binabantayan ka. Ngumiti si Julia sabay lingon sa alon. Gayon, hindi lang tayo ulan at hangin lang. Nandito tayo, magkasama. Unti-unti silang lumapit sa dagat. Ang tubig ay malamig ngunit tila kumikilala sa kanila. Habang naglalakad, kumikislap ang bawat hakbang nila. Para bang ang buhangin ay nagiging mga bituin sa ilalim ng kanilang mga paa. Sa di kalayuan, dumaan ang isang alon. Marahang tinangay ang dalawang anino. Ngunit sa halip na mawala, lalo silang nagdiwanag. Ang kanilang mga anyo ay tila naging liwanag na humalo sa langit. Sumanib sa mga bituin sa itaas. Sa dalampasigan na tahimik si Franco, narinig niya ang mahinang tunog ng tawa ni Julia. O baka guni-guni lang ng hangin. Pero sa sandaling iyon, tila nakaramdam siya ng init sa puso niya. Parang sinasabi ng hangin, masaya na kami. Tumango siya, pinikit ang mga mata at ngumiti. Paalam Marco, paalam Julia. Hanggang sa muli. At sa sandaling iyon, isang mahinang ihip ng hangin ang dumaan, kasabay ng pagbagsak ng isang bulaklak mula sa puntod. Sa langit, sumilay ang isang liwanag na hugis pusong bumabalot sa buwan. At sa gitna nito, makikita sina Julia at Marco, magkahawak kamay, nakangiti, naglalakad sa dalawang walang katapusang dalampasigan. Sa lugar kung saan walang luha, walang bawal, walang bakas. At sa tabi ng alon maririnig ang mahinang bulong ni Julia. Totoo pala, Marco. Habang yakap siya nito, ang pag-ibig hindi natatapos sa kamatayan. Dahil ang puso, kapag minahal mo ng totoo, nagiging walang hanggan. Sagot naman ni Marco. Ang dagat ay muling kumalma at sa ibabaw ng tubig, dalawang liwanag ang dahan-dahang umaahon, papunta sa himpapawid, papunta sa lugar kung saan sila unang nagkita sa pangarap. At sa gabing iyon, sa ilalim ng bituin, isang bagong alamat ang isinulat ng hangin. Ang kwento ni na Julia at Marco. Isang pag-ibig na ipinaglaban, sinubok, at sa huli, tinanggap ng langit. Lumipas ang mga taon ng tahimik ng umaga sa baybayin ng San Bartolome. Ang dagat ay kumikislap sa ilalim ng araw at ang mga alon ay banayad na dumadampi sa buhangin. Tila hinahaplos ang bawat alaala ng mga nagdaan. Ang hangin ay may dalang amoy ng alat at mga bulaklak na tumutubo sa gilid ng dalampasigan. Sa tapat ng maliit na kubo may mga batang naglalaro. Tumatawa sila habang hinahabol ang mga alon. Tinatangkang hulihin ang bula ng dagat bago ito tuluyang maglaho. Isa sa mga batang iyon ay si Mika. Biglang natigilan. Nakatingin siya sa malayo, sa dulo ng tubig kung saan ang araw ay dahan-dahan tumataas. Ma! Tawag niya sa kanyang ina na si Aling Rosa, na ngayon ay mas matanda na, ngunit nananatiling maamo at mapagmahalang mukha. Ma, parang may nakita ko yung dalawang taong naglalakad sa alon. Napangiti si Aling Rosa. Tinapos niya muna ang pagtatahi ng lambat, tsaka lumapit sa anak at marahang hinaplos ang buhok nito. Baka sila yon, anak. Mahinahong sabi niya. Sina Julia at Marco. Tumingin naman si Mika sa ina at nagtataka na kangiti. Sino po sila, ma? Huminga ng malalim si Aling Rosa, sabay tingin sa malayo. Sa direksyon ng dagat kung saan dati nakatayo ang batang si Julia araw-araw na naghihintay. 2 taong nagmamahalan ng totoo. Sagot niya. Kahit bawal, kahit masakit, nilabanan nila ang lahat. Pati ang tadhana. Tahimik ang bata. Nakikinig. Nandito po ba sila dati? Oo. Sagot pa ni Aling Rosa sabay ngiti. Dito sila unang nagtagpo. Dito rin sila huling nagpaalam.
Pero ang pag-ibig nila, hindi natapos dito. Muling lumingon si Mika sa dagat, sa gitna ng alon, parang may liwanag na kumikislap. Dalawang figura ang pagkahawak kamay, naglalakad sa tubig, at sa bawat hakbang kumikintab ang paligid na parang mga bituin sa ibabaw ng dagat. "Ma, ang ganda po," sabi ni Mika. Ngumiti si Aling Rosa sabay haplos sa dibdib. Ganyan talaga ang pag-ibig, anak. Kahit mawala ng mga katawan, nananatili pa rin sa hangin, sa alon, sa mga tao na tutong magmahal ng totoo. Lumipas ang ilang minuto at dumating si Franco, dalang ilang bulaklak. May edad na rin siya, ngunit maaliwalas pa rin ang mukha. May ngiting puno ng alaala. "Nay, ito po," sabi niya habang inilalagay ang mga rosas sa maliit na altar na itinayo sa tabi ng dagat, kung saan nakaukit sa bato ang mga pangalan ni Julia at Marco. Tumingala naman si Franco. "Dito ko pa rin sila nararamdaman, ay Rosa. Parang bawat hampas ng alon ay boses nila." "Oo," sagot naman na matanda. Dahil hindi sila kailanman nawala. Ang pag-ibig nila, naging bahagi na ng lugar na to. Sa bawat umaga, sa bawat patak ng ulan, sila yon. Tumango si Franco sabay ngiti. Minsan nga naririnig ko pa ang tawa nila sa hangin. Parang naglalaro lang ulit sa tabing dagat. Napangiti si Aling Rosa, ngunit may bahid ng lungkot. Ang pag-ibig nila, Franco, nag-iwan ng aral. Na minsan may mga pusong hindi man magkasama sa mundo, ay pinagtagpo naman sa langit. Habang nag-uusap sila, humampas ang alon ng mas malakas kesa dati. Isang bulaklak mula sa altar ang tinangay ng tubig, at sa halip na lumubog ay dahan-dahan na lumutang papalayo, tila dinadala sa gitna ng dagat. "Mukhang may bumisita," sabi pa ni Franco. Ngumiti naman si Aling Rosa. "Oo, siguro nga nagpapaalala lang sila na masaya na sila kung nasan man sila ngayon." Muling nagsamula ang tawanan ng mga bata sa paligid. Si Mika, nakahawak sa seashell, tumingala sa langit. "Ma, gusto ko po maging katulad nila paglaki ko. Yung kahit anong mangyari, marunong magmahal ng totoo." Napangiti si Aling Rosa, napaluha ng bahagya. "Basta't marunong ka magmahal ng may kabutihan, anak. Kahit saan kadalhin ng tadhana, masusumpungan mo rin ang para sa'yo." Muling tumingin si Franco sa dagat sabay bulong. "Pahinga na kayo mga kaibigan. Kayo ang patunay na may pag-ibig na walang hanggan." Habang lumulubog ang araw, kumalat sa buong baybayin ang ginintoang liwanag. Sa gitna ng alon, makikitang muli ang dalawang liwanag, magkahawak, naglalakad, nakangiti. Si Julia sa kanyang puting bestida, si Marco may hawak na roses. At habang unti-unti silang nalalamon ng liwanag ng dapit hapon, maririnig sa hangin ang mahinang bulong. Sa wakas, magkasama na kami, kung saan walang luha, walang bawal, at walang hangganan. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!